Nay, okay lang po kayo? Oo, pasensya ka na. Naku, wala po yun, Nay. Tara po sa pwesto ninyo. Iha, maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Pero natatakot ako na baka dahil sa ginawa mo, mapahamak ka. Mukhang mayaman ang babaeng yon. Baka mamaya ipatanggal ka niya sa trabaho mo. Nag-aalala na sabi ng matanda. Naku, Nay, wala po yun. At isa pa, kilala ko yung babae kanina. Hindi ko nga lang alam kung natatandaan niya pa ako. Pero siya, tandang-tanda ko. May pait sa mga salita ni Vien. Ngunit nakangiti pa rin ito. Iniwan na ni Vien ang matanda at bumalik na ito sa kanyang trabaho. Kumain na ang matanda na may ngiti sa kanyang mga labi. I knew it. She didn't deserve my son. But luckily, I found one. I didn't expect na nasa restaurant ko lang pala siya. Wika nito sa kanyang sarili habang nakatanaw sa dalagang si Vien. What the? Sigaw ni Nancy sa isang matandang babae. My dress! Gigil nitong sabi. Ipagpaumanhin niyo po, miss. Hindi ko po sinasadya. Tarantang sabi ng isang matanda. Naglalakad ang matanda, bitbit ang isang tray na may laman na soup at baso ng orange juice. Maingat na naglalakad ang matanda. Malapit na siya sa mesa ni Nancy nang bigla itong tumayo at ikinagulat ng matanda. At sa hindi sinasadyang pangyayari, nabitawan ng matanda ang tray. Natapon ng soup at juice. Nabasag ang baso at mangkok sa sahig. Namantsahan ang puting dress at nabasa ang high heels ni Nancy. Teka lang, pupunasan ko. Tarantang ani ng matanda. Dumampot ito ng tissue sa mesa at pinunasan ang damit ni Nancy. Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri ka. Ang baho-baho mo pa. Amoy matanda. Sigaw nito sa matanda. Matapos niya itong itulak. Tingnan mo nangyari sa damit ko, oh. Namantsahan ng juice. Nanggagalaitin itong sabi dahil sa marka ng kulay orange sa kanyang damit. Napakibot ang balikat ng matanda dahil sa sigaw ni Nancy. Hanggang sa napayuko na ito, pinagtitinginan na sila ng mga tao. At isa dito ay si Vien. Nagsiserve noon si Vien. Isa siya sa mga waitress ng restaurant. Nang marinig niyang komosyon ay agad niya itong hinanap kung saan at pinuntahan. Ma'am, may problema po ba tayo dito? Mahinahon itong tanong. Problema? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ginawa ng matandang yan sa suot kong mamahaling dress? Nagkaroon ng stain, no? Tingnan mo nga. Namumula na sa galit si Nancy at gigil na gigil ito na animoy ikamamatay niya ang nangyari. Ma'am, this way po ang washroom. Ani ni Vien sabay lahad ng kamay habang tinuturo kung nasa ang direksyon ang washroom. Hindi mo ba alam na mas mahal pa ang damit na to kaysa sa buhay mo? Sigaw ni Nancy kay Vien. Ay, ganun po ba ma'am? Sige po, pag hindi po natanggal ang mancha, sa inyo na po ang buhay ko. Ayos na po ba tayo? Nakangiting sabi ni Vien. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Vien. Nakaramdam ng insulto si Nancy. Napakagat naman ng kanyang labi ang matanda upang mapigilan ng pagtawa. Pag ito hindi natanggal pikong sabi ni Nancy at nagmarcha na ito papuntang banyo. Tumikim si Vien bago magsalita. Okay na po ang lahat, pasensya na po sa abala. Anunsyo pa nito. Sa buong diskusyon ay nakalapit si Vien sa matanda. Nakaakbay ito sa matanda at inalalayan habang nakatayo. Okay lang po kayo, Nay? Tanong nito. Oo, pasensya ka na ha. Nakatungo nitong turan. Ako, wala po yun, Nay. Tara na po sa pwesto ninyo. Nakangiti nitong sabi. Si Vien ang nag-asikaso sa matanda. Siya na rin ang nagligpit ng kalat. Ilang minuto lang naubos ni Vien para iayos ang lahat. Matapos noon ay parang walang naganap. Iha, maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Pero natatakot ako na
Baka dahil sa ginawa mo ay mapahama ka. Mukhang mayaman ng babaeng yun. Baka mamaya ipatanggal ka niya sa trabaho. Nag-aalala na sabi ng matanda. Nay, wala po yun. At isa pa, kilala ko yung babae kanina. Hindi ko nga alam kung natatandaan niya pa ako pero siya, tandang-tanda ako. May pait sa mga salita ni Vian. Ngunit nakangiti pa rin ito. Iniwan na ni Vian ang matanda at bumalik na ito sa kanyang trabaho. Kumain ang matanda na may ngiti sa kanyang mga labi. I know she didn't deserve my son. But luckily, I found one. I didn't expect na nasa restaurant ko lang pala siya. Wika nito sa kanyang sarili habang nakatanaw sa dalagang si Vian. Sa loob ng banyo tila may gerang nagaganap. Walang tigil na paulit-ulit si Nancy sa nangyari. Kahit na natanggal naman ang marka ng orange juice sa kanyang damit, hanggang sa nakarating na ito sa opisina ni Fabian Marquez, ang kanyang fiancé. That old hack ruined my day. Gigil nitong kwento habang paraot pa rito sa harapan ni Fabian. Nakaupo si Fabian sa harap ng kabundok ng mga papeles. Mga papeles ng kumpanyang kailangan niyang basahin isa-isa. Kalahati pa lang ng araw ay tila pangbukas ng pagod ni Fabian. Idagdag pa ang pangmamarkulya ng kanyang kasintahan. Napapuntong hininga na lamang si Fabian habang parang sirang plaka nagsasalita si Nancy sa kanyang harapan. At isa pa, yung waitress na yon, dapat akong kinampihan niya. Dapat sinamahan niya ako sa CR para tanggalin ang mantsa sa damit ko. Pero hindi niya yung ginawa. Ipapatanggal ko siya sa trabaho dahil sa ginawa niya. Sabay pa Jack na parang bata. Nahinto naman si Fabian sa kanyang ginagawa. Marahang binalingan ng tingin ng kasintahan. For real? Dahil sa walang sense sa bagay, tatanggalin mo ng trabaho ang isang tao? Yes! At isa pa yung nangyari, hindi yun nonsense ano? Damit ko yun. This dress cost thousands. At hindi nila kayang bayaran ng damit na to. Yeah, right. Nising sabi ni Fabian sabay buntong hininga. Tumahimik na lamang ito upang matapos ng usapan. Alam niya hindi siya mananalo sa kasintahan. Kahit na nakakahiya na ang kanyang mga sinasabi kanina pa. Nahinto si Nancy, nakaramdam ng karagdagang galit, ng inis. Ewan ko ba sa'yo Fabian, palagi ka na lang ganyan. Sigaw ni Nancy at nagmarcha ito palabas ng opisina ni Fabian. Malakas ang pagtalpak ng pinto. Umalingaw-ngaw ito sa buong opisina. Ngunit para kay Fabian, ito ang hudyat ng katahimikan. Finally, wika nito at bumalik na sa kanyang ginagawa. Ngunit patapos ng ilang oras, may nagbukas na naman ang pinto. Fabian, ano na naman ginawa mo kay Nancy? Wika ng ama nitong si Carlos. Pa, wala akong ginawa. Tura nito na may pagtataka. Yun na nga anak, bakit wala kang ginawa? Palagi ka na lang ganyan. Tuwing may problema si Nancy, palagi mo na lang siyang hindi kinikibo. Na hindi mo malang siya kausapin ng maayos. I-comfort. Ano ba naman yan anak? Sita ng ama nito. Lumalim ang paghinga ni Fabian. Tila may gustong sabihin ngunit hindi maibulalas. Nangungusap ang mga mata. Gustong ipagtanggol ang sarili. Sabihin ang kanyang mga hinanaing. Ngunit sa tagal na niyang kilala ang kanyang ama, alam niyang wala siya rito ang panama. Walang boses. Hindi siya papakinggan. Ano Fabian, magsalita ka. Wika nito na halatang dismayado sa kanyang anak. Okay po pa. Pupuntahan ko po si Nancy after work. Sorry po. Ani ng binata. Good. In no time magiging mag-asawa na kayo. Kaya umayos ka Fabian. Tumango ito. Opo pa, hindi ko po yung nakakalimutan. Uwian na at tinupad nga ni Fabian ang kanyang sinabi sa kanyang ama. Pinuntahan niya si Nancy sa kanilang bahay. Inayang lumabas. Fabian, hon, look! Tawag ni Nancy. This one or this one? Nasa mall sila noon sa isang mamahaling butik. Nagsusukat si Nancy ng mga damit.
Kahit ano naman ang isuot mo, bagay naman sa'yo. Tura ni Fabian. Napangiti ang sales lady. Kinilig sa malumanay ngunit matamis sa sinabi ni Fabian sa kasintahan. Oh, hon, ikaw talaga. Kinilig din naman si Nancy ngunit para sa kanya, hindi ito sapat. But I want the best one, so mamili ka na. Nagmamaktol na sabi pa ni Nancy. Bigla namang napangiwi ang sales lady at napabuntong hininga naman si Fabian. Madam, sabat ang sales lady. What if i-fit po muna natin sa loob? I will assist you po, ma'am. Paanyaya nito. Sumama naman si Nancy sa sales lady. Naiwan si Fabian na nakaupo sa isang couch. Hindi katagalan ay nakaramdam ito ng inip dahil sa tagal ng pagsusukat ni Nancy. Besh, dito na lang ako ha. Wika ng isang babae na umupo sa tapat ni Fabian. Kumuha ito ng magazine sa ilalim ng center table. Binuklat ang mga pahina. Maya-maya pa ay sumandal at bumuntong hininga. Pinagmamasan lamang ito ni Fabian. Tinitigan ang bawat paggalaw upang malibang. Naiinip ka na rin ba? Wika ng babae sa harapan ni Fabian. Biglang umupo ng maayos si Fabian. Mukha namang nahalata ng babae na kanina pa niya ito pinagmamasan. Oo, ang tagal kasing magsukat ng kasama ko. Wika rin ni Fabian. Same. Sabay buntong hininga at baba ng magazine. Hindi ko kasi magets, iisa yung design. Iba-iba lang naman ang kulay. Tapos hirap na hirap silang mamili. Daing pa nito. Hindi ko alam kasi lalaki ako. At kayo babae. Hindi ba't gano'n naman talaga ang mga babae matagal mamili? Tanong pa ni Fabian. Nang dahil sa tanong ni Fabian, nagbukas ito ng usapan sa pagitan nilang dalawa. Hindi sila nagtalo. Bagkos nagkaroon sila ng kwentuhan. Hanggang nagbatuhan na sila ng mga ideya at nagtatawanan. Han, I want all of... Nahinto si Nancy sa pagsasalita nang makita si Fabian na tumatawa at may kausap. Hindi naman napansin ni Fabian ang paglabas ng kasintahan. Tawang-tawa kasi ito sa banat ng kanyang kausap. Malakas na tikim ni Nancy at dahil doon ay napansin na siya ni Fabian. Agad itong nagpaalam sa kausap at nilapitan si Nancy. Hindi naman tanaw ni Nancy ang itsura ng kausap ni Fabian dahil mataas ang sandalan ng silya. Humalikop-kip si Nancy sabay taas ang kilay. Masama ang tingin niya sa kasintahan habang papalapit ito sa kanya. Let's go. Nawala na ako ng gana mag-shopping. I wanna go home. Inis nitong sabi. Wala nang nagawa si Fabian. Humingi na lang ito ng dispensa sa sales lady na kanilang inabala. Sa loob ng sasakyan, pagkaupo ni Fabian sa driver's seat, agad na siyang niratrata ni Nancy ng kanyang mga hinala. Sino yung kausap mo? Masungit itong tanong. Mukhang nag-enjoy kang kasama siya kaysa sa akin. Anong pangalan niya? Babae mo siguro siya, no? Huwag mong itatangging babae ang kausap mo. Dahil kitang-kita ko ang side view paglabas natin ng butik. Nag-cheat ka ba sa akin? Fabian, harap-harapan mo ba ako niloloko? Sabihin mo. Napapikit na lamang si Fabian at napahawak sa kanyang noo. Sa mall, kumain ng magkaibigang sina Vian at Ces sa food court. Besh, kausap mo ba yung gwapong guy kanina sa butik? Tanong ni Ces, kaibigan ni Vian. Napangisi si Vian. Yung gwapo? Sabay tawa. Basta sagutin mo na lang. Oo, nakausap ko siya kanina. Bakit? So ikaw pala yung pinagsilosa ni ate mong girl na bigla daw nag-walk out sa butik kanina. Iba talaga ang ganda ng besh ko. Kantsaw pa ni Ces. Sira, ano naman kinalaman ko sa toyo ng girlfriend ng lalaking yun? Kinausap niya ako. So alangan namang hindi ko siya kausapin. At saka, hindi naman kami nagpalitan ng pangalan. Okay. Sige na, change topic na tayo. Ani ni Ces. Habang nagkakwentuhan, halos hindi ginagalaw ni Vian ang kanyang ulam. Sarsa lang ang kanyang kinuha at kapiranggot na laman.
Nang nagpaalam si Ses na pupuntang CR, ay naglabas ito ng plastic at inilagay sa plastic ang kanyang tirang ulam. Sinama na rin ito ang libreng sabaw na tinitipid niya mula pa kanina. Naghiwalay yung magkaibigan sa may sakayan habang binabagtas ni Vien ang daan pa uwi. Masayang masaya ito dahil may uwi siyang masarap na ulam para sa kanyang nanay. Nilakad ni Vien ang madilim na daan mula sa kanto hanggang sa kanilang bahay. Pagod man, bitbit ni Vien ang determinasyon at lakas ng loob na balang araw, magbubunga din ang kanyang mga sakripisyo. Habang naglalakad, iniisip nito ang ngiting kanyang masisilayan mamaya. Ngiti ng kanyang inang sasalubong sa kanya at papawi sa pagod na kanyang daladala na matagal niya nang inaasam na makita. Malapit na si Vien sa kanilang bahay. Bahagyang bumilis ang kanyang mga lakad. Lumaki ang mga hakbang upang mabilis na makarating sa pinto ng kanilang bahay. "Nanay, nandito na po ako." Nahinto si Vien sa pagsasalita. Nanlumo si Vien sa kanyang nakita. "Kuya," wika nito. May nakahaing 2 plato sa mesa. Isa para sa kanyang nanay at isa naman para sa kanyang kuya. May plastic ng litsyong manok sa mesa. Ngunit wala na itong laman. Puro buto na lang. Mukhang bumili rin sila ng soft drinks dahil may bote nito sa mesa. Subalit latak na lang ang laman. May tunaw na yelo din sa mesa na pinabayaan na lamang. "Oh, Vien, andyan ka na pala." Bati ng nanay ni Vien. "Kung kakain ka, may bahaw dyan. Bahugan mo na lang ng mainit na kape para uminit. Tapos may tira pa naman tayong tuyo, iprito mo na lang." Salubong ng kanyang nanay. Nang marinig yun ni Vien, gusto nang maiyak. Tila dumoble ang pagod na kanyang nararamdaman. Ngunit pilit niya itong kinubli sa pamamagitan ng kanyang pagngiti. "Ayos lang po, Nay. Eto po, may uwi po akong ulam." At inabot nito ang bitbit niyang plastic. "Uy, thank you." Wika ng kanyang Kuya Martin. Halos madapa pa ito sa pagkuha ng plastic na kanyang bitbit. "Bitin din kasi ako sa litsyong manok. Sabi ko naman kasi kay nanay, 2 ng bilhing manok, ayan tuloy, nabitin ako. Pagmamalaki pa nito." "Ikaw naman Martin, ano, kanin pa ba? Sandali lang at maluluto na yung kanin mo. Alam kong nabitin ka sa kanin kaya pinagsaing ulit kita." Sumikip biglang dibdib ni Vien sa kanyang mga narinig. Parang prinsipe yung ituring ng kanyang ina ang kanyang Kuya Martin. Kahit na para itong kabuti kung umuwi. Pumunta na lamang si Vien sa kanyang kwarto. Naupo sa kama at tinakpan ng 2 kamay ang kanyang muka. Hindi niya na napigilang umiyak. Gusto niyang sumigaw ngunit maririnig siya sa labas. Kaya tahimik itong umiiyak. Nasasaktan dahil kahit siyang nag-aalaga sa kanyang ina, ang kanyang Kuya Martin pa rin ang inaalala ng kanyang ina. Simula pagkabata, alam niyang Kuya Martin niya ang paborito ng kanyang ina. Siya palagi ang may bagong damit tuwing birthday at Pasko. Kahit walang medalya katulad niya, ay palagi itong may munting cake tuwing graduation. Hindi na nakatapos si Martin ng pag-aaral dahil puro bagsak ang marka nito noong kolehiyo. Kahit ginagapang ng kanilang mga magulang ang pangpaaralan dito. Hanggang sa nakamatayan na lang ng kanilang ama ang lahat ay hindi pa rin ito nakatapos. Ngunit si Vien, kahit scholar siya ng bayan, ay hindi na pinatuloy ng kanyang ina sa pagkukolehiyo dahil kuya niya daw muna ang dapat na makatapos. Nagsakripisyo si Vien, naghanap siya ng trabaho. Pinalad ang dalaga dahil naging waitress ito at kahit papaano ay naitawid niya ng pang-araw-araw nilang mag-ina. Gumaya naman ang kanyang kuya. Sabi nito, baka wala sa eskwela ang kanyang swerte kung hindi sa trabaho. Ngunit puro simula lang ang kanyang kuya. Papasok ng ilang araw at pag nahirapan, aalis na lang basta-basta. Hanggang sa dumalang na ito sa pag-uwi sa kanila. Uuwi pag wala ng pera, pag wala ng makain. At pag may laman na muli ang sikmura, aalis muli at hindi na alam kung kailan babalik.
Paulit-ulit na namumutawi si Vian sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung masyado lang siyang mabait o mali na ang kanyang iniisip. Nagkakaroon ito ng duda sa kanyang sarili. Iniisip niya na baka siya ay nagiging makasarili, nagiging madamot at nagiging masamang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili pa rin ni Vian na maging mabuting anak at kapatid. Inisip nitong mas kailangan ng kanyang kuya ang atensyon ng kanilang ina. Dahil bihira lang niya itong makasama. Hindi tulad niya na araw-araw niyang kasama. Naging masaya na lang din ito dahil nakakain ng lechong manok ang kanyang ina at mukhang maayos ng kalagayan ng kanyang kuya. Ilang oras din ang lumipas at sa wakas, nakakawala na rin si Vian sa selos na nararamdaman. Ngayon ay nahiiya naman siyang lumabas dahil akala niya ay mali ang kanyang inasal. Mananatili na sana siya sa kanyang kwarto, handa nang humiga at magpahinga nang biglang kumatok ang kanyang ina. "Anak, Vian?" Tawag nito. Pinagbuksan naman niya ng pinto ang ina at pinapasok. "Anak, matutulog na kasi ang kuya mo. Dyan sa kwarto mo gustong matulog kasi may kutsyon. Sa sala ka na lang muna matulog." Utos ng kanyang ina. "Po?" Gulat na tura naman ni Vian. Anak, kawawa naman kasi ang kuya mo." Pakiusap pa ng ina ni Vian. Walang nagawa si Vian. Napabuntong hininga na lang ito at pumayag. Babaling na sana si Vian sa kanyang ama upang kunin ang kanyang mga una nang pigilan ito ng kanyang ina. "Anak, yung mga throw pillow na lang sa sofa ang gawin mong unan. Kawawa naman ang kuya mo." Alam mo naman na gusto na ng malambot na unan. Yung parang mga unan mo. Wika ng ina nito. Sumasama na talaga ang loob ni Vian. Ngunit tila nag-reset ang kanyang pasensya kaya naman pinagbigyan niyang muli ang kanyang ina. Ni kumot ay hindi niya na binitbit. At pumwesto na lang sa sofa kasama ang mga throw pillow. Pipikit na sana si Vian. Nakondisyonan nito ang kanyang sarili sa pagtulog nang bigla na lamang lumapit ang kanyang ina. "Anak, Vian?" Mahina nitong tawag. Bahagya namang nagulat si Vian sa pagsulpot ng kanyang ina. "Nay, bakit po?" "Ginulat niyo naman po ako." "Anak, pasensya ka na. Ano kasi, hihingi sana ako ng pera." Usal pa nito. Hindi umimik si Vian. Nakatitig lamang ito sa kanyang ina. Tila nagtataka bakit ito hihingi ng pera gayong kabibigay lang nito ng pera noong nakaraan. "Kasi anak, pinambili ko ng manok kanina. Inulam ng kapatid mo." Siwalat ng kanyang ina. "Nay, ang mahal-mahal naman ng manok na yun. Yung 2,000 na ubos niyo sa manok." Bahagyang tumaas ang tono ng boses ni Vian. "Anak, hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising ang kuya mo." Pagpipigil ng ina ni Vian. Hindi lang naman manok yung binili ko, pati bigas. At ang hingi rin ng pera ang kuya mo, pang-apply." Pinilit ni Vian na hinaan ang kanyang boses. "Nay, yung tubig na bayaran niyo na." Napakamot na lamang ang kanyang ina at nginitian si Vian. "Nay." Mahina, ngunit damamong bugso ng damdamin ni Vian. "Disconnection notice na yun. Bukas mapuputulan na tayo." "Kaya nga anak, sinasabi ko na sa'yo, para bukas ng umaga bago pa dumating yung kukuha ng kontador, makapagbayad na ako." Paliwanag ng kanyang ina. "Nay naman, huling pera ko na to. Hindi piso said na. Maglalakad na ako nito bukas." Daing pa ni Vian. Anak, mamili ka. Maglalakad ka o mapuputulan tayo ng tubig." Nagonsensya pa ang kanyang ina. Hindi naman matiis ni Vian ang ina. Kaya kahit wala na siyang pera, ay ibibigay niya na ang kanyang last money sa kanyang ina. Tinantana na siya ng kanyang ina dahil nabigyan niya na ito ng pera. Ngunit ang gabing yon, kapalit ng perang pambayad ng tubig, ay sama ng loob ang ibinigay nito sa kanya. Hindi siya makatulog. Nakailang baliktad at palit ng pwesto. Tuwing siya'y pipikit, naaalala niya ang mga nangyari mula nang siya ay umuwi. Ang boto ng lechong manok, ang pagpapalipat sa kanya sa sofa, at ang kinahatnan ng perang pambayad ng kanilang tubig.
Hanggang sa naiyak na naman ito. At sa pagkakataong ito, hindi na siya makahinga. Parang sobrang nipis na ng hangin sa kanilang bahay. Kaya naman nakapagdesisyon na itong lumabas at maglakad-lakad. Nakarating si Vian sa isang parke malapit sa kanila. Wala pa rin ito sa sarili. Baka sa mukha ang lungkot. Gusto niyang isisi sa universe ang nangyari. Pero anong silbi kung gagawin niya to? Pilit siyang nag-iisip ng paraan upang makahiram ng pera kahit pamasahe man lamang. Ngunit malalim na ang gabi at wala nang sumagot sa kanyang mga tinawagan. Sa parke din kung nasaan si Vian ay may lalaki na kasuot ng itim. May pinturang mukha na kulay puti, ngunit ang kulay ng ilong ay itim. Hindi ito nagsasalita ngunit ginagaya ang kilos ng mga batang kaharap. Tuwang-tuwa naman ang mga bata dahil bukod sa ginagawa niya ay may candy silang nakukuha. Isa siyang mime sa lansangan na kinagigiliwan ng lahat. Nagulat si Vian nang lapitan siya ng mime. Kinuhit siya sa kanyang balikat at pinatawa. Hinipo nito ang tenga ng dalaga. Ngunit imbes na rosas ang lumabas, French fries ang niabot nito sa kanya. Lumalalim na ang gabi kaya kakaunti na lang mga bata sa parke. Mga magkasintahan naman ang pumalit. Sinamahan na lang ng mime si Vian at naupo sila sa bench. Ay ako! Alam mo, ngayon lang kita napansin dito. Matagal ka na bang nagmamime dito? Tanong pa ni Vian. Tumikim ito bago magsalita. Oo naman, matagal na. Wika nito na may matinis na boses. Hindi man nagpapatawa, tumawa si Vian dahil sa boses nito. Sabayan pa ng mga kilos nitong nakakaaliw ay nawala sa isipan ni Vian ang lungkot. Pagpatak ng 10:00 ay umuwi na si Vian. Naiwan pa ang mime sa parke. Dumiretso ito sa sofa at nahiga. Hindi ito makatulog nung una. Muling namutawi ng kanyang isipan ang mga nangyari sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Ngunit nang naalala ito ang mga nakakatawang kilos ng mime, unti-unting napawi ang kanyang luha at natawang mag-isa. Kinabukasan, 3:00 pa lamang ng umaga ay bumangon na si Vian. Tulog pa ang kanyang iya. Gayun din ang kanyang kuya na tila nasa daungan ng barko ang tunog ng hilik. Naligo at nagbihis si Vian. Inayos ang sarili para pumasok. Matapos magbihis ay binuklat nito ang food cover sa mesa. Umaasang kahit kanin ay ipinagtira siya ng kanyang ina. Ngunit nabigo si Vian. Napailing na lamang ito at napabuntong hininga. Hindi na nagpaalam si Vian. Umalis na ito sa kanilang bahay. Kahit walang laman ng tiyan, ay nagsimula na itong maglakad. Literal na maglalakad siya mula sa kanilang bahay hanggang sa trabaho. Dahil wala na siyang pera. Umaasa na lang siya na may makakakita sa kanyang katrabaho na kamotor at kakapalan na lang niya ang kanyang mukha na makisabay. 2 oras lang naglalakad si Vian. Pasado 5:00 na ng umaga. 7:00 ng umaga ang kanyang pasok. Nangangalahati na siya sa kanyang paglalakad at ramdam niya na ang panginig ng kanyang tuhod. Tansya niya ay mga 2 oras pang muli ang kailangan niya upang makarating sa trabaho. Kaya kailangan hindi bumagal ang kanyang paglalakad. Lumipas pa ang 30 minutos ay dumaan si Ces, sakay ng tricycle, na ang nagmamaneho ay ang kanyang tatay. Huminto ang dalawa na makita nila si Vian. Magandang umaga po, tito. Bati ni Vian sabay mano. Kaawaan ka ng Diyos, iha. Sumakay ka na at ihahatid na rin kita sa trabaho mo. Alok nito. Ay pero tito, magkaiba po kami ng daan ni Ces eh. Pagtanggi pa ni Vian. Okay lang yon, ano ka ba? Sige, sumakay ka na. Singit ni Ces na nakadungaw din sa gilid ng kanyang tatay. Hindi na nakatanggi si Vian. Sumakay na ito. Pinuntahan ka namin ni tatay sa inyo para isabay ka. Mukhang kakagising lang ng tita nung nilabas niya kami. At sabi niya maaga ka raw umalis. Hindi mo nga daw siya ginising nung umalis ka. Tapos nakita ko ang kuya mo. Umuwi na pala siya sa inyo. Kwento pa ni Ces na may halong lungkot. Pasensya ka na. Hindi ko rin nasagot ang tawag mo kagabi. Ang aga ko kasing nakatulog. Kinabahan ako nung makita ko ang tawag mo. Tapos nakita ko pa ang kuya mo kaya mahinala na ako sa nangyari.
Ngumiti na lamang ng pilit si Vien. Ay nako, kung ano man yung hinala mo, tama ka. Akala kasi ata ni nanay at kuya bangko ko. Hindi na uubusan ng pondo. Vien, malungkot na wika ni Ses. Kung may extra lang din ako, hindi ako magdadalawang isip na pahiramin ka. Hanggang pagsabay lang talagang magagawa ko sa'yo. Sana pala hindi muna ako nag-shopping kahapon. Ses, ano ka ba? Hindi mo naman ako obligasyon ano? Okay lang ako. At saka salamat dahil sinabay mo ako sa pagpasok. Huwag mo nang problemahin ang problema ko. Sahod naman na ngayon. Matapos ihatid ng mag-ama si Vien ay pumasok na ito sa trabaho. Maaga pa siya ng 30 minutos dahil isinabay nga siya ni Ses sa pagpasok. Masakit pa din ang mga binti ni Vien. Ngunit hindi ito dahilan upang mag-inarte sa trabaho. Magiliw pa rin si Vien sa mga kumakain sa resto. Bahagya namang bumagal ang kanyang kilos ay ginagampanan pa rin niya ang kanyang pagiging waitress. Nang araw din yon ay nagawang kumain ni Vien ng tira-tirang pagkain mula sa mga customer na hindi naubos ang kanilang pagkain. May workers meal naman sila sa tanghalian. Ngunit dahil nilakad niya ang daan mula sa kanila hanggang sa trabaho ay sobrang kumakalam na ang kanyang tiyan. Mabuti na lang at walang nakahuli sa kanya. Naiiyak si Vien ng oras na yon. Pakiramdam niya ay abang-aba siya. Habang sinusubo ang tira-tirang pagkain galing sa customer ay naiisip niya. Bakit niya ito dinadanas? Anong nagawa niyang kasalanan para maranasan niya ang lahat ng to? Bakit siya at hindi ang kuya niya? Bakit ang kuya niya nagagawang mamburaot kahit saan? Bakit ang kuya niya hindi nahihirapan tulad ng dinadanas niya? Isang lahad lang ng kamay ng kanyang kuya ay may pera na agad na bumabagsak. Ngunit siya, kahit anong pagsusumikap niya ay kulang pa rin. Palagi siyang nauubusan. Palagi siyang nawawalan. Walang ibang mapagsabihan si Vien ng kanyang problema sa trabaho. Nahihiya siya sa kanyang sitwasyon. Kaya naman, pilit niyang pinalakas ang kanyang loob. Sa banyo, habang nakaharap sa salamin ay kinausap niya ang kanyang sarili. Vien, okay lang na malungkot, umiyak, pero hindi ka dapat panghinaan ng loob. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Wala kang ibang makakapitan kung hindi ang sarili mo. Tandaan mo, matatapos din ang ganitong cycle ng buhay mo. Okay? Inangat niya ang kamay at binanat ang bagsak ng mga labi upang ihulma ang ngiti sa kanyang labi. Ngiti lang, Vien, ngiti lang. Matatapos din ang lahat. Nagdaan ng maghapon, naging abala si Vien sa kanyang trabaho. At nang uwian na, nakuha niya na ang kanyang sahod. Walang mapaglagyan ng tuwa ni Vien ang marinig ang tunog ng ATM machine at nang makitang iniluwa nito ang perang kanyang kinita buong cut-off. Kung ang iba niyang katrabaho ay nag-uusap na kung ano ang kanilang bibilhin sa mall o hindi kaya saan masarap kumain, si Vien ay bumalik sa restaurant. Agad itong naupo sa isang tabi. Sa loob ng kanilang kitchen, inilabas ang kanyang maliit na notebook at cellphone. Nagsimulang maglista upang hatiin ang kanyang sahod. Ito para sa kuryente. Ito para sa bahay. Tapos ito para sa... Vien, uwian na. Bakit andito ka pa? Tanong ni Pamela, ang may-ari ng restaurant. Nagulat si Vien at tinakpan niya ang maliit niyang notebook. Ngunit naiwan ang kanyang cellphone. Nakita ni Pamela na bukas ang calculator sa cellphone ni Vien at nagkaroon na ito ng hinala. Aba, mahusay. Akala ko walang marunong mag-budget ng pera sa mga empleyado ko. Meron pa palang isa. Wika nito na may ngiti sa mga labi. Wala kang dapat ikahiya sa ginagawa mo. Ayos nga yan para alam mo kung saan napupunta ang perang pinagpaguran mo. Ngumiti naman si Vien at hindi na nito tinakpan ang kanyang maliit na notebook. Ma'am, kung hindi ko po kasi ito gagawin, panigurado palagi po akong short sa pera. Ako lang po kasi ang bumubuhay sa nanay ko at sa kuya ko. Wika pa nito. Ramdam nito ang pait sa mga salita ni Vien. Pero dapat magtatabi ka rin para sa sarili mo.
Kahit 500 o kahit 100 kada sahod. Tandaan mo, sa huli, sarili mo lang din ang maaasahan mo sa tulad nating mga breadwinner sa pamilya. Payo ng kanyang amo. Opo ma'am, gagawin ko po yun. Nakangiting sabi ni Vian. Bihira lang makita at makausap ni Vian ang may-ari ng restaurant. Unang beses niya itong nakita at nakausap noong siya ay in-interview nito at ang mga sumunod ay tanging good morning, good afternoon at good evening na lang. Nakaka-intimidate ang aura ni Pamela. Ramdam mong mabait, ngunit tila parang ang hirap abutin. Minsan nandoon siya, pero madalas ay wala. Ngunit may bali-balita na mahilig magbalat kayo si Pamela. Madalas daw itong maging mystery customer upang tignan kung ginagawa ba ng mabuti ng kanyang mga empleyado ang kanilang mga trabaho. Matapos ang pag-uusap na lang yon, sobrang gaan ang pakiramdam ni Vian. Ang payo ni Pamela sa kanya ay tagos sa kanyang puso. Para siyang pinayuhan ng isang inang tinuturuan siya sa takbo ng buhay. Ang simpleng salitang iyon ni Pamela ay nagbigay buhay kay Vian. Sinunod ni Vian ang payo ng kanyang amo. Matapos mag-budget, ay pilit itong nagtabi ng 100 pesos at ito ang kanyang inipon. Lumabas na si Vian sa restaurant. Nakita niya si Pamela na nasa VIP room, umiinom ng wine. Nagpaalam lang ito at umalis na. Kakaibang saya naman ang naramdaman ni Vian. Tama nga ang sinabi nila. Pagkatapos ng bagyo ay may bahagharing lilitaw. Alam niya hindi pa tapos ang bagyo sa kanyang buhay. Wala pa siya sa kalagitnaan. Ngunit dahil sa mga salita ni Pamela at sa tulong ni Ces, ay nakakaya niyang indahin ang bagyo sa kanyang buhay at ipagpatuloy ang laban ng buhay. Naglalakad na si Vian papuntang sasakyan nang bigla siyang tutukan ng patalim ng isang lalaking nasa kanyang likuran. Bes, huwag kang gagalaw kung gusto mo pang mabuhay. Bulong nito. Hindi mo kailangan sumigaw, magsalita. Ang kailangan mo lang ay gawing ibigay sa akin ang bag mo. Yan lang at tapos na ang lahat. Walang dugong dadanak, walang masasaktan. Hindi alam ni Vian kung humihinga pa siya ng oras na yon. Ramdam din niya ang patalim na nakatutok sa kanyang tagiliran. Ang alam niya lang ay gusto pa niyang mabuhay. Nanigas ang buo niyang katawan. Naramdaman na lang niya na kinukuha na ng magnanakaw ang kanyang bag hanggang sa wala na ito sa kanyang balikat. Nang makuha na nito ang bag ay normal itong lumakad. Parang walang nangyari. Naiwan naman si Vian na nakatayo sa gitna ng kalsada. Samantala sa restaurant, isang bisita ang hindi inaasahan ni Pamela. Tumunog ang pinto, hudyat na may pumasok. Nasa labas na noon ng VIP room si Pamela. Nagche-check na lang ito ng mga saksakan at ng kaha. Ay, close na po kami, wika ni Pamela. VIP po, wika ng pumasok. May special pass po ako. Anytime po pwede po akong kumain sa restaurant na to. Napatunghay si Pamela at nakita ang hindi inaasahang bisita. Fabian? Anak! Nakangiting sabi ni Pamela. Agad na ipinagluto ni Pamela ang anak. Ang paborito nitong fried rice na may itlog na malasado at sarili nitong version ng adobo na isa sa kanilang menu sa restaurant. Pinagsaluhan ng mag-ina ang pagkain. Habang kumakain ay nagkakwentuhan ng dalawa. Ilang linggo na rin kasing hindi sila nagkikita. Hi, Mama. Namiss ko to. Late night talks, kahit pagod sa work. Kahit na-stress ako. Pag kumakain ako dito, napapawi lahat. Kahit mga fried rice lang, okay na ako. Ani ni Fabian. Hep, alam ko na kung saan papunta tong usapang to. Pagputol pa ni Pamela. Anak, sino bang inang hindi gusto makasamang sarili niyang anak? Siyempre gustong gusto katang alagaan, ipagluto at ipasyal. Kahit simpleng kwentuhan araw-araw, gustong gusto kong gawin lahat ng yon. Pero kasi kung babalik ako sa bahay, biglang tumawa si Fabian, napangiti si Pamela at mahining binatukan ng anak.
Saka sila sabay na tumawa. I know ma, gusto ko lang pa-high bloodin ka ng very very light. Biro pa nito. Ikaw talagang bata ka. Gusto mo talaga ng palo ano? Tumayo si Pamela at pinalo-palo ang anak ng mahina sa braso. Matapos ang maikling katuwaan na mag-ina ay bigla namang naging seryoso si Fabian. Ay mama, alam ko naman po lahat ng yon. Bilang anak, syempre, pangarap ko yun. Pero habang lumalaki ako, nakikita ako na mas okay rin palang ganitong setup. At least kahit papano, masaya kayong dalawa. Ayaw ko din palagi kayo nakikita yung nag-aaway. Yun nga lang, nasa gitna ako. Pero ayos lang din yun. Wika pa ni Fabian. Ramdam ni Pamela ang malaking sakripisyo ng kanyang anak sa kanilang mag-asawa. Mahirap ito para sa kanya. Pero ito rin kasi ang pinakamagandang gawin para maging tahimik ang kanilang buhay. Swerte lang talaga si Pamela na malawak ang pag-iisip ng kanyang anak. Niyapos niya ang anak. Anak, maraming salamat. Habang nagdadramahan ng mag-inay, napabali naman si Pamela sa may pinto ng restaurant. May babae nakaupo sa gilid ng pinto. At malaking hinala nito na si Vien ang babae sa may pinto. Kumalas si Pamela sa pagkakayakap. Pinapasok nito ang anak sa kanyang opisina upang doon muna mamalagi. Saka nito tinignan kung sino ang babae sa labas. Pagbukas niya ng pinto, tama nga ang kanyang hinala. Si Vien nga ito. Vien, anong oras na bakit hindi ka pa nakakauwi? Puna nito. Pagtunghay ni Vien ay luhaan nito. Ma'am, nahold up po ako. Umiiyak na tong sabi. Lubos na nag-alala si Pamela. Walang pagdadalawang isip, pinapasok si Vien. Pinakalma. Pinaghain pa niya ito ng makakain. Mabuti na lang ay may nakalabas pang pwede niyang iluto. Nang namahimasmasa na si Vien ay saka nito kinento ang nangyari. Nahabag naman si Pamela. Mabuti na lang at may extra phone siya sa kanyang opisina. Bukal sa loob rin nito na binigyan siya ng pera, pamasahe at panibagong sweldo. Bukod doon ay nagpasobra din ito ng ilang libo. Ma'am, ang laking halaga po nito at saka ayos lang naman po na wala akong cellphone. Nahihiyang sabi ni Vien kay Pamela. Ano ka ba, extra phone ko naman yan. Kesa naman masira lang sa opisina. Ibibigay ko na sa'yo yan. Necessity na ang telepono ngayon. At bukod doon, alam kong may bills ka pang kailangang bayaran. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Kasi masipag ka naman sa trabaho, kaya sige na, tanggapin mo na yan. Ani ni Pamela. Habang nag-uusap sina Pamela at Vien, ay nasa opisina naman ni Pamela si Fabian. Pinanonood ang dalawa sa CCTV. Ngiti-ngiti sa kanyang nakikita. Bukod sa park, alam ko na kung saan pa kita pwedeng makita. Sabi ni Fabian habang nakatitig sa screen ng CCTV. Sa huli, ay tinanggap din ni Vien ang tulong ni Pamela. Pero hindi pumayag si Vien na binigay lang nito sa kanya ni Pamela. Ipinangako nitong ibabalik niya ang pera. Huhulugan niya ito ng paunti-unti hanggang siya ay makabayad. Hindi na nakipagtalo si Pamela. Kahit na noong una ay ayaw niya sa nais ng dalaga. Ngunit sa huli ay pumayag na rin ito at napatunayang may busilak na puso si Vien, higit kanino man. Personal na inihatid ni Pamela si Vien hanggang sa kanilang kanto upang masigurong ligtas itong nakauwi. Sa kanto ng kanilang street na lang nagbababa si Vien dahil nahihiya na ito sa laking abalang kanyang ginawa sa kanyang boss. Nang nakarating si Vien sa kanilang bahay, pagpasok nito sa loob ay nakita nito ang kanyang kapatid. Kumakain sa mesa habang nakataas pa ang paa. Sarap na sarap sa mainit na sabaw ng bulalo na kanyang kinakain. May pansit rin sa mesa, lechong kawali at kare-kare. Hinanap nito sa pamamagitan ng kanyang mga mata ang kanyang ina. Mabilis itong pinaghainan ng kanin ng kanyang kuya. Matapos na paggan ng kanin, kinuha naman ito ang soft drinks. Uminom ang kanyang kuya at rinig pa nito ang pagpawi nito ng uhaw.
Huh, sarap! Wika pa ng kanyang kuya. Tila hindi siya napansin ng dalawa kahit nasa kusina na siya. Tumikim si Vian bago magsalita. Nandito na ako. Nito. Oh, andyan ka na pala. Wika ng kanyang kuya. Tsaka'y pinagpatuloy ang pagkain. Halos mabulunan ng kanyang kuya sa laki ng subo nito ng kanin. Oo, nandito na ako. Tura ni Vian. Ngunit hindi na siya pinansin ng dalawa. Ilang minuto pa siyang tumayo sa harapan ng dalawa, ngunit para siyang hangin na hindi nila nakikita. Nakaramdam ng hiya si Vian sa kanyang ginagawa. Umaasa kasi siyang aalukin siya ng kanyang kuyang kumain. Hindi naman niya magawang basta-basta na lang maupo at dumampot ng pagkain. Kaya naman, naglakad na ito papunta sa kanyang kwarto upang magbihis at mamahinga. Mabuti na lamang at pinapakain siya ni Pamela dahil kung hindi, ay matutulog siyang walang laman ang tiyan. Lalagpas siya sa pwesto ng kanyang kuya nang bigla itong magsalita. Teka lang, sabay lunok ng pagkain sa kanyang bibig. Biglang sumibol ang pag-aasa sa puso ni Vian. Sa wakas, ay aalokin na siya nitong kumain. Sa kwarto mo na lang ako matutulog hanggat nandito ako. Diyan ka na lang sa sofa. Komportable ka namang matulog dyan sa sofa, hindi ba? Ani ng kanyang kuya. Inilabas ko na rin ang Durabox mo sa may tabi ng CR para may privacy ako sa kwarto at hindi ka papasok-pasok doon sa kwarto mo. Dagdag pa nito. Nanlumo si Vian sa narinig, ngunit ano ba ang kanyang magagawa? Oh, sige, ikaw nang bahala. Tura nito na lantang-lanta ang boses. Maraming nangyari sa buong araw ni Vian. Palala ng palala ang mga mangyayari sa kanya habang lumalalim ang gabi. Mamamahinga na lang siya ay muli siyang kinausap ng kanyang ina. Anak, sumahod ka na hindi ba? Ibibigay mo na ba yung pambayad sa kuryente? Pati yung dito sa bahay? Pwede bang dagdagan mo naman yung budget natin kasi mukhang mananatili dito ang kuya mo ng matagal. Dito na kasi siya naghahanap ng trabaho. Usal ng ina pa ni Vian. Kinuha naman ni Vian ang pera na nakalagay sa sobre. Nakahati-hati na ito. Halos sumaba ang leeg ng ina ni Vian habang tinatanaw ang pagkuha nito ng pera. Anak, nasaan yung wallet mo? At saka bakit nakasobra ang sahod mo? At saka parang ang kapal naman yata niyan. Mabibigay mo siguro yung extra na hinihingi ko ngayon ano? Hirit pa ng ina ni Vian. Sumikip ang dibdib ni Vian. Parang sasabog ito sa Ines. Alam niyang mali ang kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang ina. Pero hindi niya alam kung paano niyang mapipigilan na sumama ang kanyang loob. Pilit pa rin naging mahinahon si Vian. Hindi sinagot ang tanong ng ina. Inabot nito ang pera para sa kuryente at para sa pagkain. Tapos ay sinauli na nito sa bag niyang maliit na binigay din ni Pamela sa kanya. Anak, eto lang. Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko kanina? Dito uuwi ang kuya mo. Kulang to. Wika ng ina nito. Nay, wala na. Yan lang ang kaya kong ibigay. Eto lang. Ang kapal-kapal ng pera sa sobrang yon. Pinagdadamutan mo ba ako? Sumbat ng ina ni Vian. Mabuti pa ang kuya mo na treat na ako. Nabibili ako ng gusto ko. Partida, wala pang trabaho yon. Pero ikaw na turingang may regular na trabaho. Ni Candy, hindi ako mabili. Palaging tira-tira yung uwi mo, nakakadismaya ka. Nagulat si Vian. Dahil sa lahat ng kanyang naging sakripisyo, ganun pa palang hinanakit ng kanyang ina. Nay, wika nito. Sige, wag na. Magtitiis na lang kami ng kuya mo. Salamat sa budget ha. Bahala na lang kung saan to abutin. Inis na sabi ng ina nito. Baka isumbat mo pa sa akin yung perang hinihingi ko. Tumayo ito at bumalik sa kanyang kwarto. Naiwan si Vian sa sala. Natulala. Hindi nito alam kung sino bang may mali. Siya ba? O ang kanyang ina? O ang kanyang kuya? Sa kabilang banda, kauuwi lang din ni Fabian.
Pagod man sa pamamaneho ay payapa naman ang kanyang puso dahil muli niyang nakita ang kanyang ina. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay agad na bumungad ang kanyang papa. Nasa sala ito at siya ay hinihintay. Pumunta ka na naman sa mama mo. Wika nito habang nakatitig sa kanyang telepono at nagsuscroll. Pa, tura ni Fabian at lumapit sa ama. Hindi ba't sinabi ko sa'yo masamang impluensya sa yung babaeng yon? Hindi siya mabuting ina. Saan ka nakakitang ipinagpalit ang pamilya para magtayo ng restaurant? Anong gusto niya, magbuhay dalaga? Hindi ko naman alam sa'yo bakit balik ka pa ng balik sa walang kwentang lugar na yon. Sumbat ng ama nito sa kanya. Gustong ipagtanggol ni Fabian ang kanyang ina. Hindi totoong walang kwenta ang kanyang ina. Hindi totoong gusto nitong magbuhay dalaga. Aminado si Fabian na noong bata pa siya, hindi niya maintindihan ng ina sa dahilan nito sa kanyang paglisan. Naniwala ito sa mga sinasabi ng kanyang ama. Kesyo, may lalaki ang kanyang ina. Hindi nito kayang magstay sa bahay upang pagsilbihan sila. Hindi nito kayang mamalagi lang sa apat na sulok ng kanilang bahay. Tumatak sa isipan ni Fabian na masamang ina si Pamela. Ngunit habang siya'y lumalaki, lumalawak ang isip. Unti-unti napagtanto nito na gusto lang ng kanyang ina na maging malaya. Noong siya'y nag-aaral pa sa kolehiyo, nakita niya ang kanyang ina. Namimigay ng flyers. Flyers ng bagong bukas niyang restaurant. Noong una ay hindi yun pinansin, ngunit tinawag siya ng kanyang ina. Malakas ang boses nito sa pagtawag sa kanya. Ngunit sa isang sulyap ay hindi niya ginawa. Buong dagdamag na binagabag siya ng kanyang konsensya dahil sa kanyang ginawa. May bumubulong sa kanyang isipan na tama lang ang kanyang ginawa dahil walang kwenta ang kanyang ina. Ngunit mayroon din nagsasabing dapat ay pinansin niya ang kanyang ina. Kahit isang sulyap lang. Nagulat na lang si Fabian na kinabukasan ding yon na sa harap siya ng restaurant. Nakatayo sa may pinto. Walang lakas na pumasok. Ngunit isa sa mga empleyado ng kainan ay malugod siyang pinapasok. Inalok ng makakain at maiinom. Hindi niya kilalang empleyado, ngunit parang kilalang kilala siya nito. Pati ang paborito niyang fried rice ay inihain nito sa kanya at malasadong itlog. Maraming salamat po. Magkano po lahat? Tanong ni Fabian. Ngumiti lamang ang empleyado bago magsalita. Bakit po pagbabayarin ng anak na may-ari? Wika nito. Kilala niyo po ako? Oo naman. Hindi mo ba alam pinagmamalaki ka ng mama mo? Ibinibida ka niya palagi sa aming mga empleyado niya. Lahat ng gamit niya pangalan mong nakalagay. Lalo na sa opisina niya. Litrato mong nakadisplay imbes na litrato niya. Kaya nga nang nakita kita nakatayo sa labas agad kitang pinapasok at pinakain eh. Pagmamalaki pa ng empleyado. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Feli Manuzon from Talavera, Nueva Ecija, Feby Bandola Piad from Kabangkalan City, Negros Occidental, at Judith Roma from Saudi. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pang mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi alam ni Fabian kung matutuwa ba siya sa kanyang mga narinig. Ngunit biglang gumuhit ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. At isa pa, siyang personal na nagluto ng mga yan. Mula sa paghihiwa ng rekado hanggang sa pagpaplano. Pero ayaw niyang ipasabi sa'yo. Baka kasi hindi mo daw kainin ng mga to. Bulong ng empleyado. Lalong natuwa si Fabian. Kaya pala ang sarap ng kinain niya kahit simple lang.
Naalala niya nga ang masasayang araw na magkasama pa sila ng kanyang ina. Napawi agad ng lahat ng iyon ang sama ng loob na kanyang daladala. Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa noon handang makita si Fabian ng ina. Nandoon pa rin kasi ang sama ng loob nito sa pag-iwan sa kanya. Makalipas ang ilan pang araw kakabalik niya sa restaurant ng kanyang ina, ay nagkaroon ito ng lakas ng loob na kausapin ng ina. Hiniling nitong makita ang ina. Nang malaman nito ni Pamela ay hindi nito alam kung ano ang gagawin. Magbibihis ba siya ng magara o magpapaganda? Kailangan ba niyang ayusin ang kanyang opisina o maganda ng maraming pagkain para sa kanyang anak? Natatawa na lang ang kanyang mga empleyado sa kilos ni Pamela hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang pagkikita. Sa opisina ni Pamela, matyaga niyang hinintay ang kanyang anak. Simpleng polo at pantalon na lang kanyang sinuot. Nagluto din ito ng fried rice sa paborito ni Fabian. Sinabi nito sa kanyang mga tauhan na walang aabala sa kanilang mag-ina sa pagdating ni Fabian. Pagpasok ni Fabian sa opisina ni Pamela ay may nakalagay sa pinto. Strangers are not allowed. Tulad ng nakalagay sa pinto ng kanyang kwarto sa kanilang bahay. Natawa naman agad si Fabian sa nakita nito. Parang hindi babae ang may-ari ng kwarto. Pagpasok niya ay kulay asul ang pintura ng opisina sa kanyang paboritong kulay. Malinis at maaliwalas ang opisina ng kanyang ina. May mga action figures rin ito sa loob tulad ng mga kinokolekta nilang mag-ina. Kahit saan bumaling ang kanyang mata, ay paborito niya ang kanyang nakikita. May parte din sa opisina kung saan nandoon ang kuha niya mula sa malayo. Mula sa graduation niya, mula sa elementarya, hanggang sa mga litrato niya tuwing nananalo siya sa mga paligsahan. Ultimo mga Christmas party ay may kuha siya. Ngunit lahat ng ito ay stolen shot o hindi kaya ay kuha mula sa malayo. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Pamela. Nakaupo ito sa isang tabi at pinagmamasa ng anak. Yung mga litrato, pinapadala sa akin ng mga kasambahay natin sa bahay. Nakisuyo ako na kuhanan kanila ng mga pictures sa kahit anong okasyon. Pero minsan nandun ako. Tinatanaw kita mula sa malayo. Naluluhang sabi ni Pamela. Pero kung ayaw mo itatago ko na lang ang mga to. Paalam ni Pamela at aktong tatanggalin na ang mga litrato. Bakit? Bakit mo ko iniwan? Hindi alam ni Fabian kung bakit, pero ito ang bumulala sa kanyang bibig. Bumuhos ang luha ni Pamela at humingi ng tawad sa anak. Hindi niya siniraan ang ama nito. Bagkus, inako nito ang lahat ng kasalanan. Mahal na mahal kita anak, pati ang papa mo. Pero kailangan kong umalis para sa ikabubuti ng lahat. Kung ano man ang sinabi ng papa mo anak, yun na lang sigurong paniwalaan mo. Pero isa lang ang tatandaan mo. Hindi ako tumigil na mahalin ka kahit nakatanaw lang ako sa malayo. Wika ni Pamela. Kinalaunan, nalaman ni Fabian ang katotohanan. Tila alipin ang turing ng kanyang ama sa kanyang ina. Ayon sa kanilang mga kasambahay, hindi nila ito inamin kay Fabian dahil yon ang pakiusap ni Pamela sa kanila. Madalas din pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ama si Pamela, hindi sa mukha, kung hindi sa mga parte ng kanyang katawan na natatakpan ng damit o hindi kaya ng balabal. At nang gabi siya ay lumisan, muntik na siyang bawian ng buhay. Bigla siyang sinakal ni Carlos dahil pinuri ng isa nilang bisita ang luto ni Pamela. Bilang pagtanggap ng papuri ay nagpasalamat si Pamela at ngumiti. Kaharap nila noon si Carlos na siyang ipinagmamalaki din ng kanyang asawa. Akala ni Pamela ay tunay yung papuring yun ni Carlos sa kanya. Ngunit akala lang pala niya iyon. Nang nasa kwarto na silang mag-asawa ay sinakal siya ni Carlos at pinagbintangang nangangaliwa. Muntik nang mawala ng hininga noon si Pamela. Mabuti na lang at nagising si Fabian. Sa ingay nilang mag-asawa at tinawag si Pamela. Nang gabi ring yun ay nagdesisyon si Pamela ang lumisan. Gusto niyang isama ang anak. Ngunit anong kanyang ikabubuhay dito? Hindi niya kayang ibigay ang marangyang buhay na makakamtan niya sa poder ni Carlos.
Kaya kahit masakit, kahit nakakadurog ng puso, ay nilisan niya ang anak. Lumipas man ang mga taon ay hindi nawala sa isipan ni Pamela ang anak. Nagsumikap ito hanggang sa nakapagbarko. Sinuwerteng makaipon at umuwi ng Pilipinas. Nagpatayo ng restaurant na ang putahe ay mga paboritong pagkain nilang mag-ina. Sobrang gulat ni Fabian sa kanyang nalaman at dahil doon ay pinatawad niya ang kanyang ina. Nalaman nito ni Carlos. Nagalit si Carlos at tuwing nababalitaan nitong pumupunta si Fabian sa kanyang ina, nagagalit ito. Tuwing nababalitaan niyang may nakakaalam ng koneksyon nila kay Pamela, ay pinapahamak nito ang mga empleyado ng asawa. Kaya kanalaunan, naging misteryo ang katauhan ni Pamela sa kanyang mga empleyado upang hindi sila madamay sa hidwaan nilang mag-asawa. At tuwing patagong pumupunta si Fabian sa restaurant ng ina, kung ano-anong sinasabi ng masasakit na salita ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, nananatiling tahimik si Fabian. Pilit na pinapalagpas ang mga masasakit na salita dahil ang turo ng kanyang ina, ama pa rin niya si Carlos at dapat niya itong igalang. Matapos magmarakulya ng kanyang ama, biglang itong nagtanong tungkol sa kasal nila ni Nancy. Any progress? Biglang tanong ng kanyang ama. About what? Sa wedding ninyo ni Nancy, Fabian, it's been months ay i-anunsyo natin ang kasal ninyo. Huwag mong sabihin na hindi nyo pa sinisimula ng preparations. Ayos naman po. Next week may meeting kami with the coordinator. Tura ni Fabian. Good. Wika ni Carlos na tila hindi galit na galit kanina. Nga pala, yung mga proposal at papeles sa opisina asikasuhin mo. Ayoko mababalita ang marami kang pending na trabaho. Utos ng ama. Napabuntong hininga na lamang si Fabian. Nakakapagod na maging anak ni Carlos at kasintahan ni Nancy. Hindi naging maganda ang gabi ng dalawa. Tila binugbog sila ng sarili nilang mga problema. Si Vien tungkol sa kanyang ina at kuya. At si Fabian tungkol sa kanyang mga magulang. Nakita na lang nila ang kanilang mga sarili sa parke. Naupo si Vien sa isang bench. Tulala. Tulala sa kawalan. Hinahayaang umagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Humahagulhol dahil sa pangungulila at aruga na dapat ay mararamdaman niya sa kanyang ina. Habang umiiyak ay biglang may nag-alok kay Vien ng panyo. Nagulat si Vien at sa kanyang pagtunghay, isang taong nakasuot ng Power Rangers ang kanyang nakita. Full body suit ito na kulay berde. Full face cover din ang suot nito at aurang-aura parang Power Rangers. Kaya imbes na umiyak ay natawa si Vien. Ikaw ba yung mime kahapon? Tanong ni Vien na naiiyak na dahil sa kakatawa. Oo, ako ngayon. Pero ngayon hindi na ako isang mime. Ako na ngayon si... Bigla itong tumalon patalikod at nag-pose sa parang Power Ranger. Green Ranger! Ha! Sumakit ang tiyan ni Vien kakatawa dahil sa ginawa ng lalaki. Tulad ng una nilang pagkikita, tila nawala ang problema ni Vien nang makita ang misteryosong lalaki. Noong una ay puro tawanan lamang sila. Biruan hanggang sa may tinanong ang lalaki na biglang nakapagpabago ng sayang nararamdaman ng dalaga. Kanina, bakit umiiyak ka? May problema ba? Nakaupo na ang lalaki sa tabi ni Vien. Nahapo na ito kakatalon at kakagalaw mapasaya lamang ang dalaga. Mainit pa ng costume na kanyang suot at medyo mahirap huminga ay tiniis ito ng lalaki. Dahil para sa kanya, si Vien lamang ang bukod tanging nakakita ng kanyang halaga. Hay, problemang pamilya. Tura ni Vien. Bigla itong nalungkot. Nakonsensya naman ang lalaki. Gusto niyang kurutin ang sarili. Bakit tinanong pa niya ang bagay na yon? Kaya mabilis itong nag-isip ng mga salitang maaaring makapagpagaan ang loob ni Vien. Sabi nila gagaan daw ang pakiramdam mo kapag ikukwento mo sa ibang problema mo. Hindi man nalulutas pero nakakagaan ang pakiramdam. Lalo na kung isang estranghero mo sasabihin. Kasi hindi ka nila huhusgahan. Parang ako. Sambit nito.
Sa'yo? Seryoso ka? Makikinig ka sa akin? Oo naman, bakit hindi? Sige ganito, para hindi ka mahiya ha. Hindi ko huhubarin tong maskara ko habang nagkukwento ka. Ako pa rin si Power Ranger Green. Pero naman baka maubusan ka naman ng hininga dyan. Hindi ka ba naiinitan sa costume mo? Ano ka ba? Eto, may butas naman sa tapat ng ilong ko. Oh. Sabay turo sa kanyang ilong at may butas nga sa tapat nito. Natawa na lamang si Vian. Naging komportable sa kausap na lalaki. Nagkwento na ito ng kanyang problema. Naluluhaman ay agad itong napaampat ng mga biro at hugot ng lalaking kaniyang kausap. Kinalaunan ang bangkong kanilang kinauupuan ay naging tagpuan. Tuwing gabi, bago umuwi ay dumidiretso si Vian sa parke. Sinusulya pa ng lalaking nakakostyum. Minsan ay nakasimpleng maskara lamang ito. Minsan naman ay ganap na ganap sa kanyang suot. Dahil sa mga pakulo ng lalaking yon, aliw na aliw sa kanya si Vian. Tuwing magkasama sila ni Vian, nawawala lahat ng bigat na kanyang daladala. Nawawala ang problema. Hindi niya na namamalayan ng oras. Kung minsan ay inaabot na sila ng pagsikat ng araw. Paano ba yan? Bukas ulit. Uwi ka ng lalaki na pasulyap-sulyap ito sa kanyang relo. Kailangan mo rin ng pahinga. Oo, ikaw din. Salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi ha. Nakangiting wika ni Vian habang nakatitig sa mga mata ng lalaki na pinipilit niyang titigan sa likod ng suot niyang maskara. Nakasuot ito ng puting maskara. Nakasuot ng maluwag na hooded tops at baggy pants. Jabberwockies ang postura niya ngayong gabi. Wala yun, basta ikaw. Sige na, umuwi ka na. Wika nito bilang pagpapaalam. Naglalakad na pauwi si Vian. Inihatid na siya ng tingin ng lalaki. Yun din kasi ang kanilang usapan. Hindi nila pwedeng alamin ang tirahan ng isa't isa. Kung ano ang kanilang pangalan at trabaho. Tanging mga kwento at ang upuan lang ang nagdurugtong sa kanilang dalawa. Nang makalayo si Vian ay napangiti ang lalaki. Tumunghay at iniangat niya na ang kanyang maskara. Fabian? Gulat ng isang babae mula sa likod ni Fabian. Nagulat naman si Fabian. Bigla siyang bumalikwas at nakita niya ang kanyang ina. Ma! Oh, bakit? Kanina ka pa dyan? Tanong ni Fabian. Ay, hindi naman gaano pero nakita ko may tinatanong ka mula sa malayo kanina. Sino siya? Maganda ba siya? Saan mo siya nakilala? Bakit nakakostume ka pa? Makikipagkita ka lang naman sa kanya. Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Mama, nahihiya nitong sabi. Naupo si Pamela sa tabi ng anak. Tuluyan niya ng hinubad ang maskara at huminga ng malalim bago sumagot. Ma, pakiramdam ko. Mahal ko na siya. Seryosong wika nito sa kanyang ina. Kinabukasan, it's so rude to yawn frequently in front of food. Hindi ka ba nakatulog? Puna ni Nancy. Nasa restaurant sila. May lunch meeting sila sa coordinator na kanilang kinuha para sa kanilang kasal. Sorry, puyat lang talaga. Pero isang baso ng kape lang ang katapat nito. Sorry. Tura ni Fabian at tinapik-tapik ang pisngi upang magising. Please, Han, ayusin mo ang sarili mo habang wala pa yung coordinator natin. I want this wedding to be perfect. Kaya sana makisama ka. Halata sa boses ni Nancy na nagtitimpil lang ito sa kilos ng nobyo. Napabuntong hininga na lamang si Fabian. Sumandal sa sandalan ng upuan at humigop ng kape upang siya ay magising. Dumating na ang coordinator. Marami itong inihandang ideya para sa kasal ng dalawa. Mula sa magiging ayos ng simbahan hanggang sa sample souvenir na kanilang ipamimigay. Lahat ng yon ay magandang pinakita ng coordinator. Ngunit mas nananaig pa rin ang puyat kay Fabian. Ang malambing na tinig ng coordinator ay tila hinehele siya upang siya ay makatulog. Bumabagsak ang kanyang mga mata, sabay ang pag-headbang ng kanyang ulo. What do you think, hon?
Tanong ni Nancy sa kasintahan. Pinilit na iminulat ni Fabian ang kanyang mata nang marinig ang tinig ng kasintahan. Namimili ng souvenir ng kanyang gusto. Ngunit hindi ito gusto ni Nancy at siya na ang nasunod. Ultimo sa kulay ng tablecloth ay pinapili ni Nancy si Fabian sa una, ngunit hindi niya ito kinokonsidera at siya pa rin ang masusunod. Napansin naman ng coordinator na tila walang boses si Fabian. Kahit nung una pa lang silang nagpaplano para sa kanilang kasal. Naawa naman ang coordinator, ngunit sino siya para pakialaman ng dalawa? Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay tuluyan na napapikit si Fabian at nakatulog habang nakaupo. Hindi na rin ito maintindihan ng mga sinasabi ni Nancy tungkol sa kanilang kasal. Hanggang sa napansin na ito ni Nancy. Hindi na siya nakatiis at muli na naman niya itong pinuna. Really, Fabian? Aasikasuhin natin ang wedding natin na ganyan ka? Inis itong sabi. Nahinto tuloy ang coordinator sa kanyang pagsasalita. Napatikom ang bibig. Ramdam nito ang mainit at maitim na aura ni Nancy. Galit na galit sa nobyo nang wala sa sarili. Ilang beses na nating kinansel ang meeting na to. Palagi kang wala. Palagi kang may meeting. Palagi kang busy. Ano ba, Fabian? Itutuloy pa ba natin to? Nang dahil sa sigaw ni Nancy ay nagising si Fabian. Hindi na naisip ni Nancy ang coordinator. Kulang na lang ay lumubog ito sa kanyang kinauupuan. Hindi alam kung paano siya aalis sa kanyang pwesto. Nancy, stop it! Sambit ni Fabian na may malalim na boses. Nahinto naman si Nancy sa kanyang pagmamaktol. Matapos ay tsaka bumaling si Fabian sa coordinator. Mrs. Sorry for this, but you may go. Tatawagan ka na lang namin pag nasettle na namin ang mga misunderstanding namin. Paghingi pa nito ng paumanhin. No worries, sir. Pilit na umiti naman si Ces. Tumayo at nagpaalam ng maayos sa dalawa. Umalis na si Ces sa restaurant. Araw yun ng linggo kaya naman pwede na siyang hindi bumalik ng kanilang opisina. Kaya naman agad niyang tinawagan ng kaibigan upang makipagkita. Besh, kanina ka pa ba dyan? Gulat na sabi ni Ces sa kanyang kaibigan na si Vian. Walang pasok si Vian kaya naman may oras itong makipagkita sa kaibigan. Nakaupo ito sa isa sa mga upuan sa food court. Tulala, tila antok na antok pa. Nagulat man ay walang lakas si Vian na tapatan ng enerhiya ng kaibigan. Oo, kanina pa. Nito sabay hikap. Naupo na si Ces sa katapat nitong upuan at pinuna ang malamlam na mga mata ni Vian. Malalim ang mga ito na nangingitim ang paligid. Puyat ka, Besh? Anong kinapupuyatan mo? Wala. Gabi na kasi ako nakauwi kagabi. Tapos, hindi naman ako nakatulog agad kaya, eto, puyat. Tura ni Vian. Oh, talaga? O napuyat ka kakaisip sa katagpuan mo sa park? Si OA. Sinabi ko nga sa'yo kaibigan ko lang siya. Pagtanggi pa ni Vian. Naikwento na ni Vian kay Ces ang tungkol sa lalaking palagi niyang kausap sa parke, kung paano siya nito pinapatawa at binibigyan ng payo, kung paano nito napapagaan ang kanyang pakiramdam at kung paano niya nakakalimutan ang kanyang mga problema tuwing kasama niya ito. Ngiti-ngiti si Ces tuwing ikinukwento ito ni Vian. Para sa kanya, hindi namamalayan ng kanyang kaibigan na umiibig na siya sa lalaking yon. Pwede ba yun? Ni hindi ko pa nakikita ang totoo niyang mukha. Kahit ang tunay niyang boses, hindi ko pa nga naririnig. Tapos pati ang pangalan niya, hindi ko pa alam. Paano ko siya magugustuhan? Kung yung mga unang bagay na dapat kong malaman hindi ko pa alam. Pagtataka ni Vian. Ano ka ba? Wala namang requirements ang pagmamahal. Nararamdaman na lang yun bigla. Kaya nga sabi nila, love is like a rosary, full of mysteries. Ngiti-ngiting sabi pa ni Ces. Nang dahil sa mga sinabi ni Ces, nabuksan tuloy sa isipan ni Vian ang tungkol sa pag-ibig. Napatanong siya sa kanyang sarili. Umiibig na nga ba talaga siya sa lalaking yon? Paano at kailan ito nangyari?
Habang kumakain ay nakwento ni Ces ang kanyang mga naging lakad at ang narinig ni Vian ang pangalan ni Nancy ay mas naging interesado ito sa kliyente ni Ces. Kilala mo ba si Ma'am Nancy Ramos? Ito siya oh. Sabay pakita ni Ces ang litrato ni Nancy sa kaibigan. Unang tingin pa lang ni Vian ay napangisin na ito at natawang bahagya. Oo, kilalang kilala ko siya. At yung pinakita niyang ugali mula mga bata pa kami, ganon na siya. Hindi na siya nagbago. Sambit pa ni Vian at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Nasa restaurant pa rin ang dalawa, sina Fabian at Nancy. Pagkaalis naman ni Ces ay nagsimula na naman si Nancy sa pagsasalita ng kung ano-ano kay Fabian. Ano yun? Pinaalis mo yung coordinator para makaalis ka na rin? Ganun ba? Gigil na sabi ni Nancy. Dahil sa pagtatalo nilang dalawa, hindi na malaya ni Nancy na lumalakas na ang kanyang boses na nagiging sanhina ng kaunting istorbo sa iba pang kumakain. Nancy, please, lower your voice. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Saway ni Fabian. I don't care. Sino ba sila? Ang point ko dito, wala kang pakialam sa kasal natin. Ni wala kang pakialam sa akin. Sigaw nito. Nabahala na ang kalapit nilang mesa. Hanggang tumawag na ang isa sa mga ito nang pwedeng umawat kay Nancy. Miss, may problema po ba tayo? Sambit ng isang babaeng lumapit. Paglingon ni Fabian ay nagulat ito sa kanyang nakita. At sino ka naman? Sita ni Nancy sabay tingin dito mula ulo hanggang paa. I'm the manager of this place, if you don't mind. Pwede mo bang sa labas niyo na lang ipagpatuloy yung pag-uusap ninyo? Some of our customers are being disturbed. Malumanay nitang sabi. Ha? At sino ka naman para sabihin sa akin yan? Isa ka lang namang empleyado dito. Gigil na sabi pa ni Nancy. Gusto mo bayaran ko pa lahat ng bill ng kumain dito ngayon ha? So mind your own business. They should mind their own business. Customer din ako dito. Kaya gagawin ko lahat ng gusto kong gawin dahil nagbabayad ako. Nancy, stop! Tumayo si Fabian at hinawakan ng kamay ni Nancy upang hilahin palabas ang restaurant. Ngunit pilit na kumala si Nancy. Bitiwan mo nga ako, Fabian! Guard! Tawag ng babae. Agad namang umaksyon ng gwardya at hinawakan si Nancy. Hindi na nagawang kumawala ni Nancy dahil malaki ang pangangatawan ng gwardya. Kayang-kaya siya nitong buhatin kung gugustuhin ito. Panay pa rin ang sigaw ni Nancy habang palabas ng restaurant. At nang tuluyan na itong makalabas, ay bumalik na ang lahat sa kani-kanilang usapan at ipinagpatuloy ang pagkain sa bawat mesa. Naiwan na sa loob si Fabian. Ma, I'm very sorry. Wika nito sa nagpakilalang manager na si Pamela. Strike 2 na sa akin yung Nancy na yan ha. Hindi ko talaga siya nagugustuhan habang tumatagal. Bakit mo naman kasi sa lahat ng babaeng pakakasalan? Yan pang napili mo anak. Masungit na sabi ni Pamela. Hi anak, may ipapakilala ako sa'yo. And I'm sure magugustuhan mo siya. Malayong malayo sa Nancy na yan. Ma, huwag yun ang palalain ang sitwasyon, please. Nalalatang sabi ni Fabian. Naawa naman si Pamela sa anak. Okay, fine. Pero anak, paano yung girl sa park? Alam ba niyang tungkol kay Nancy? Lumalim ang paghinga ni Fabian. No ma, hindi niya alam. Wika nito na lalong nandumo. Clean up your mess one at a time, Fabian. Mahirap yan. Ikakasal ka na pero hindi mo mahal ang babaeng papakasalan mo. At bukod doon, paano yung babae sa parke, ha? You need to choose, Fabian. At kahit sino ang piliin mo sa kanila, may masasaktan. So piece of advice. Payo ng ina nito. Nalulumong lumabas si Fabian sa restaurant. Hindi kilala ni Nancy ang mama ni Fabian, kaya't hindi niya alam na ang kanyang kaharap kanina ay ang kanyang magiging biyanan pala. Nakita ni Nancy si Fabian paglabas nito. Agad itong lumapit at sinimulan ulit ang pagsita kay Fabian sa mga nangyari. Bakit ba ang tagal mo? Ano pa bang ginagawa mo sa loob?
Sigaw nito sa kasintahan. Hindi mo kailangang sumigaw, Nancy. Heto lang ako, oh. Malapit lang sa'yo. Naririnig kong sinasabi mo. Saway ni Fabian. Ngunit wala pa rin pakialam si Nancy at sumigaw pa rin ito ng sumigaw. Kung hindi ako sisigaw, hindi mo makukuha ang point ko. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Sa mga gusto ko. Ikaw na lang palagi ang nasusunod, Fabian. Kasal natin to, diba? We need to be a team para masabi mo ang gusto at ayaw mo. Hindi yung puro ako na lang. Hindi na maintindihan ni Fabian ang kanyang gagawin. Lahat ng sinasabi ni Nancy ay taliwas sa kanyang mga kilos. Bukod doon ay iipit siya sa kanyang kinalalagyan. Hindi niya alam ang uunahin. Ang pamamalakad ba ng kanilang kumpanya o ang pag-aasikaso ng kanilang kasal? Tama ang sinabi ni Nancy. Palagi siyang busy dahil maraming pinapagawa ang kanyang ama sa kanya. At tuwing namang makapag-meeting siya sa coordinator ay si Nancy rin naman ang nasusunod. Dulot ng puyat at pagod, naputol ang PC ni Fabian. Kung dati ay hinahayaan nilang si Nancy hanggang ito ay huminto sa kakadakdak, ngayon ay hindi niya na napipigilan ng sariling ibulalas ang kanyang nasa isip. Nancy, naririnig mo ba sinasabi mo? Ako pa talaga hindi umiintindi sa mga gusto mo? Sabihin mo nga, sa lahat ng detalye sa kasal, sino ba ang nasunod? Ikaw. Ultimo sa kulay ng tablecloth. Ikaw. Pinapakinggan mo ba yung mga gusto ko? Hindi. Nancy, nakakapagod na. Nakakarindi na. Nang puntong yon ay si Fabian naman ang tumaas ang boses. Sumigaw ito. Ito, ang unang beses na sinigawan ni Fabian si Nancy. Sumakay ito sa kanyang sasakyan at umalis. Naiwang mag-isa si Nancy sa gitna ng parking lot. Inis na inis kay Fabian. Maaga pa, palubog pa lang ang araw, ngunit nasa parke na si Fabian. Kung dati ay nakakaaliw na costume ang kanyang suot, ngayon ay face mask lamang ang kanyang suot. Nakaupo ito sa bangko kung saan sila nauupo ni Vienne, nakatitig sa kawalan. Hay, bakit ba ganito ang buhay ko? Ano tong ginawa ko? Wika nito habang pinagmamasdan ng kahel na langit na hudyat ng paglubog ng araw. Matapos niyang iwan si Nancy, nagsumbong kaagad ito sa kanyang ama na si Carlos. Matapos magsumbong ay siya naman ang tinawagan ng ama at pinagalitan sa telepono. Galit na galit ito sa kanya. Kung makakalusot lang sa speaker ang mga kamay ng kanyang ama ay panigurado, kwinelyuhan na siya nito sa sobrang galit. Alam ni Fabian ang kanyang pagkakamali. Alam niyang mali na pumunta siya sa meeting na yon na halos walang tulog. Maling sinigawan niya si Nancy. Ngunit ano ang kanyang gagawin? Tao lang din siya. Nauubos ang pasensya. Nauubos ang kabaitan. Kakaisip ay hindi na namalayan ni Fabian na nakatulog na pala siya sa bangko habang nakaupo. Samantala, bumaba naman si Vienne sa tricycle na sinakyan nila ni Ces. Nako, bukang liwayway na nga pala. Magkikita na sila ng katagpo niya. Mapang-asar na sabi pa ni Ces. Sira, sige nga, palit tayo. Ikaw magkaroon ng nanay na konsentidor at kuyang batugan. Gugustuhin mo bang umuwi ka agad? Sumbat pa ni Vienne. Okay, sige na, mag-iingat ka ha. Paalam ni Ces. Akala ni Vienne ay mauuna siya sa tagpuan nila. Ngunit nagulat siya nang may makitang isang lalaking nakaupo sa bangko kung saan sila nauupo. Mahimbing itong natutulog habang nakasandal. Noong una nadismaya si Vienne dahil saan siya maghihintay sa lalaking palagi niyang kausap. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naisip nitong tumabi sa lalaki at pagmasdan ang mapupungay nitong mga mata. Siya kaya to? Mahinang usal ni Vienne habang pinagmamasan ng pikit ng mga mata ng katabi. Nakaramdam ng kaba si Vienne. Bigla niyang naaalala ang mga sinabi ni Ces. Umibig na kaya siya sa lalaking hindi pa niya alam ang pangalan? Sa lalaking hindi pa niya nakikita ang tunay na itsura? Kumilos ng kusa ang mga kamay ni Vienne, papalapit sa face mask ng lalaking katabi. Napalunok pa ito, habang lumalapit ang kanyang mga kamay sa face mask ay lumalalim ang paghinga nito. Kumakabog ng matindi ang kanyang puso. Tama ba itong gagawin ko?
Paano kung hindi siya yung lalaking katagpo ko? Paano kung ibang tao pala to? Ugong ng sariling boses sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang kamay. Kusa itong kumikilos na parang may sariling pag-iisip. Mas malakas pa ang loob nito kesa sa kanya. Handa na nitong ibaba ang face mask ng lalaking katabi. Nang bigla itong nagmulat. Hi! Nandito ka na pala. Usal ng lalaki. Nanigas si Vian. Hindi siya makagalaw dahil sa hiya. Naudlot mang makita ni Vian ang mukha ng lalaki ay natawa na lang ito sa kanyang ginawa. Tinawanan na lang din ito ng lalaki hanggang sa binalot ang dalawa ng katahimikan. Ayos na rin sigurong hindi ko nakita ang mukha mo. Lakas loob na sabi ni Vian. Siguro nga. Baka pag nakita mong tunay ko mukha, mabago ang lahat. Dugtong naman ni Fabian. Bakit ang aga mo dito? May problema ba? Sa unang pagkakataon, si Vian naman ang nagtanong ng ganito kay Fabian. Oo, may problema ako. Ayos ang bang sabihin ko sa'yo? Oo naman, walang problema. Tura ni Vian. Sinabi ni Fabian ang kanyang problema. Ang problema niya sa kanyang kasintahan. Ang babaeng malapit niya ng pakasalan. Mula sa ugali nitong makasarili hanggang sa kaartehan nito. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang tiyagaan ang ugali niya. Dapat ko pa bang ituloy ang kasal? Tanong ni Fabian kay Vian. Habang nagkukwento si Fabian ay nadudurog naman ang puso ni Vian. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano siya naaapektuhan sa mga sinasabi nito sa kanya. Bakit siya nasasaktan? Bakit naiinis siya? Bakit gusto niyang manumbat at tanungin ang kausap na, ano pala ako? Sino pala ako para sa'yo? Ano tong ginagawa nating dalawa? Ngunit sa kabila nito, mas inuna ni Vian na intindihin si Fabian. Iniisang tabi niya ang kanyang nararamdaman na kahit siya ay naguguluhan. Bakit mo ba siya mahal? Maikling tanong na lamang ni Vian. Dahil nung mga bata kami, niligtas niya daw ako sa isang aksidente. Kaya utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. At ngayon, etong parang kabayaran nun. Nakatungtong na sabi ni Fabian. Ngek, hindi mo talaga siya mahal? Paano yun? Yung kasal niyo parang bayad utang lang ng utang na loob? Parang gano'n lang nga. Sabay buntong hininga. Mahirap nga yan. Pero kasi minsan isipin mo naman kung ano makakapagpapasaya sa'yo. Dapat hindi ka nagpapakontrol sa sinasabi ng iba. Hindi naman kasi sila yung makikisama sa babaeng yun. Kung hindi ikaw. Payo pa ni Vian. Pero baka kasi nangingibabaw lang yung utang na loob. At mahal mo naman talaga siya. Hindi kaya ganun ang sitwasyon mo? Pwede. O maaaring hindi rin. Ewan, naguguluhan ako. Wika ni Fabian. Matapos ng dramahanala ay iniba na nila ang kanilang usapan. Masyado nang mabigat ang naging araw ni Fabian kaya naman si Vian naman ang nagpapasaya sa kanya. Salamat. Salamat dahil kahit hindi natin alam ang pangalan ng isa't isa at hindi mo pa nakikita ang mukha ko, nagtitiwala ka. Wika ni Fabian. Wala yun. Sabihin na lang nating itong sukli ko sa mga gabing ikaw din yung nandyan para sa akin. Nakangiting sabi naman ni Vian. Habang pinagmamasan ng dalawang itim na kalangitan, ang mga bituin kumukuti-kutitap, ang bilog na buwan ay nakasalyap sa dalawa si Nancy, sa likod ng mga punong malapit sa kanilang dalawa. How dare her? How dare her to get Fabian? Makikita mo, babae ka. Makikita mo. Gigil na sabi ni Nancy. Kinabukasan, araw ng Lunes, medyo matamlay si Vian. Kahit na kasi naging maganda ang paghihiwalay nila ni Fabian ng gabing yon, ay hindi maalis sa kanyang isipan na ikakasal na pala ang lalaking palagi niyang kausap. Kasalanan naman din niya ito dahil pumayag siyang wag alamin ang mga personal na impormasyon nito. Ngunit sa kabila nito, kahit na matamlay si Vian, ay pinilit pa rin niyang magtrabaho ng maayos. Pumatak na ang hapon. Dagsa ng kumakain sa restaurant. Abala ang lahat, gayon din si Vian.
Kaliwat kanan ang pag-serve nito at paglilinis. Nang biglang pumasok si Nancy na walang kaabog-abog at hinila ang buhok ni Vian sa harap ng maraming tao. "You slut!" sigaw nito. "Teka lang, aray ko!" sigaw ni Vian habang kinakaladkad siya ni Nancy sa bukana ng restaurant. Nagkagulo ang lahat sa iskandalong ginawa ni Nancy. Gusto ni Nancy na ipahiya sa maraming tao si Vian ng oras na yon dahil sa sobrang tindi ng kanyang galit. "Nancy, ano bang ginawa ko sa'yo? Teka lang!" ani ni Vian habang kumakawala sa pagsabunod sa kanya ni Nancy. Huminto si Nancy ngunit hawak pa rin nito ang buhok ni Vian. "Hindi mo alam! Hindi mo alam na inaahas mo ang fiancé ko? Ginagamit mo yung maamo mong mukha para kunin siya at gumanti sa akin? Lumaban ka nga ng patas, Vian. Hindi yung titirahin mo ako ng patalikod." Halos pumutok na ang mga litid sa noo ni Nancy dahil sa galit. "Ikaw malandi ka? Mang-aagaw?" Dagdag pa nito at lalong humigpit ang hawak nito sa buhok ng dalaga. Hindi naman maintindihan ni Vian ang sinasabi ni Nancy. Matagal na panahon na silang hindi nag-uusap. Kahit pa nakita na sila noong may sinata si Nancy na matanda sa restaurant ding yon, ay hindi siya pinansin ni Nancy. Pinangatawa na nitong hindi sila magkakalala kaya naman ginawa na lang noon ni Vian ang kanyang trabaho at nagpanggap na lang din na hindi nakita si Nancy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi alam ni Vian kung anong ikinakagalit ni Nancy upang tawagin siya ng ganon. Habang nagkakagulo sa labas, ay nagmagandang loob naman ng mga kasamahan ni Vian. Sinabi nilang nangyari kay Pamela na agad naman itong umaksyon at lumabas. At laking gulat nito nang makita si Nancy na gumagawa na naman ng eksena sa kanyang restaurant. "Nancy, please stop. Huwag ka naman sana gumawa ulit ng eksena sa restaurant," sita ni Pamela. Narinig naman ni Nancy ang tawag ni Pamela. Umawat din ito sa dalawa at pinilit na alisin ang nakakapit na kamay sa buhok ni Vian. Nang tuluyan ang nakawala si Vian, ay humarang na si Pamela kay Vian upang hindi na siya maabot ni Nancy. "I know you. And FYI, are we close para tawagin mo ako sa first name ko? Isa ka lang naman na hamak na manager dito," sita pa ni Nancy. Napatingin si Vian kay Pamela. Huminga lang na malalim si Pamela. Pigil na makapagsalita ng masama laban kay Nancy. "Nancy!" sigaw ni Fabian na humahangos papasok ng pinto ng restaurant. Napaliko ng lahat sa pagpasok ni Fabian para nang silang nanonood ng eksena sa isang pelikula. "Wow! Ang galing naman. Talagang hinabol mo pa ako dito. Parang kanina lang tapang-tapangan ka nahihiwalayan mo ko. Tapos nang susugurin ko ang babae mo, para kang asong ulol na humahabol sa akin. Para ano? Para ipagtanggol ang babaeng yan?" Sabay duro ni Nancy kay Vian. Hinawakan ni Fabian ang pulsuhan ni Nancy at haktong hihilahin palabas. Ngunit nagpupumigla si Nancy at mas piniling mag-eskandalo sa harap ng maraming tao. "Bakit? Nahihiya ka malaman ng lahat na you're a cheater? Bakit hindi mo harapin ang consequences ng mga ginawa niyong dalawa? Hindi niyo ba akalain na kaya ko kayong i-expose ang ganito?" Galit na sabi ni Nancy. "Ma'am, maniwala po kayo. Wala po akong alam sa sinasabi niya." Naiiyak na sabi ni Vian kay Pamela. Sinulipan lang ng tingin ni Pamela si Vian. Sobrang pangamba ni Vian sa mga nangyayari dahil malaking posibilidad na siya ay matanggal sa trabaho dahil sa eskandalong kanyang kinasangkutan. Bumaling ng tingin si Pamela sa anak. "Fabian, pwede bang pahupain mo ang galit ng babaeng yan at magpaliwanag ka sa akin sa nangyayari?" Mariing sabi nito. Nangilabot naman si Fabian dahil alam niyang galit na ang kanyang ina. Tumango na lamang ito at nagsabing pupunta na lang sa opisina pag malamig na ang ulo ni Nancy. Grabe ang panginginig ni Vian. Hindi nito alam kung paano niyang dedepensahan ang kanyang sarili. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari. Pilit niyang iniisip kung saan niya nakita ang fiancé ni Nancy. Lumipas ang kalahating oras ay kumatok sa pinto si Fabian, kasama si Nancy. Naupo ang dalawa sa katapat na upuan ni Vian at nasa harapan naman nila si Pamela. "Fabian, ipaliwanag mo ang nangyari." Seryoso ang sabi ni Pamela.
Huminga ng malalim si Fabian at handa nang magpaliwanag. Ibubuka na nito ang kanyang bibig nang biglang sumabat si Nancy. Why do we need to explain here? She's just a waste of time. At saka para ano? Para maisalba ang reputasyon ng babaeng yan? She's a slut. Kilalang kilala ko yung si Vian. Inggitera yan. Naiinggit siya dahil mas ako sa kanya. Mas maganda. Mas matalino. Mas sa lahat ng bagay. Gumaganti ka sa akin dahil hindi mo matanggap ang nakaraan. Hindi ba't itinulak mo si Fabian sa pool dahil naiinggit ka sa kanya? Kaya ngayon, gumaganti ka. Tama ako, hindi ba? Plenano mo tong lahat para sirain ang mala fairy tale kong buhay. Siwalat ni Nancy. Nagulat si Fabian dahil hindi niya alam na magkakalala ang dalawa. Gayon din si Vian na hindi alam kung matatawa ba o maiinis sa dahilan ni Nancy sa kanya. Ako? Naiinggit sa'yo? Nancy, ang tagal lang nangyari yon. At saka alam naman nating dalawa ang tunay na nangyari sa pool. Ikaw ang tumulak sa batang lalaki. At ako ang nagligtas sa kanya. Pero dahil natatakot ang mga magulang mo na mapahamak ka, akong pinalabas silang tumulak. Ikaw na nga ito'y naging bayani sa mga mata ng iba. Ako pang naging masama. Pati magulang ko, binayaran ng mga magulang mo para manahimik. Pagkatapos ka naming pagtakpan, nagkakaganyan ka pa? Depensa ni Vian. Tuluyan ka na bang nalaman ng kasinungalingan? Hindi mo na ba alam ang pagkakaiba ng katotohanan sa kasinungalingan, ha? Ngayon ay naliunawan si Fabian sa mga nangyari. So, ibig sabihin, ikaw yung batang yun? Yung batang nagligtas sa akin? Gulat na sabi nito. Napabaling si Vian kay Fabian. Oo. Ako nga yun. Tama nga mga alaala ko. Tama ang mga nakita ko. Ibig sabihin wala akong utang na loob sa'yo. Masayang usal ni Fabian. Teka, mas paniniwalaan mo siya kaysa sa akin? Ako na mas nakasama mo ng matagal? Tanong ni Nancy. Oo, dahil buong buhay ko, tinatak sa akin ni Papa na dapat akong tumanaw ng utang na loob sa'yo. Dahil iniligtas mo ako at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Pero alam ko sa puso ko na may mali. May naaalala akong isang batang sumagip sa akin at alam kong hindi ikaw yan. Walang naniniwala sa akin dahil sabi nila, imahinasyon ko lang yung nakita ko. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Tora ni Fabian. Nabuhayan ang mata ni Fabian. Tila nakikita ito ng liwanag sa madilim na daan. Gayon din ang kanyang ina na sa wakas ay nakakita na si Fabian ng lakas ng loob upang manindigan sa kanyang nais. Pero kahit na, engage pa rin tayo. At saka isa pa inagaw ka lang niya sa akin. Nakita ko kayo sa park. Kagabi, kasama mo siya. At nakuha mo pa talagang mag-face mask para hindi kita makalala. You cheater! Bunyag ni Nancy. Ikaw? Ikaw yung lalaking katagpo ko sa park? Si Vian naman ang nagulat sa sinabi ni Nancy. Imbes na matakot, ay kitang-kita sa mga mata ni Fabian na gusto na talaga niyang ipagsigawan sa lahat na siya nga ang lalaking katagpo ni Vian matagal na. Bumunot ito ng face mask sa kanyang bulsa at isinuot ito. Bigla rin itong iniba ang kanyang boses. Ang boses na kanyang ginamit noong una silang magkita. At ginawa ang moves ng Power Ranger. Oo, Vian. Ako to. Ang lalaking. Ngunit isang malakas sa sampalang sumalubong kay Fabian at lumabas si Vian ng opisina. Nagulat ang lahat. Lalo na si Fabian. Ngunit hindi na nagulat si Pamela sa kinahanap na ng lahat. Now, anong gagawin mo? Tanong ni Pamela sa anak. Hindi ko po alam. Kasalanan ko tong lahat. Nalulumong sagot ni Fabian. Wait, is this a prank? Ibig sabihin hindi talaga kayo magkakalala? At hindi alam ni Vian na ikaw yung lalaki sa park? Anong ibig sabihin nito? Takang sabi ni Nancy. Ngunit hindi siya pinansin ni Fabian
Bigla itong nagpaalam na magpapahangin muna sa labas. Wait, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Nancy. This means wala nang kasal. Aatras na ako sa lahat. Tora ni Fabian bago tuluyang lumabas. Wait, this can't be. Pagpipigil pa ni Nancy. Yes, this can be. Nakapagdesisyon na ang anak ko. And by the way, tumututol din ako sa pagpapakasal niyong dalawa. Kaya kahit anong pang gawin mo, walang kasal na magaganap. Naiintindihan mo? Bantaan ni Pamela. Silang dalawa na lamang ang natira sa opisina. Teka, anak, ikaw ang mama ni Fabian? Gulat na sabi ni Nancy. Yes, I'm his mother and manager na hinamak mo. At ang matandang sinigawan mo noon. May say ako mamili kung sino ang dapat pakasalan ng anak ko. At hindi ikaw yon. Never. And by the way, ako rin nga palang may-ari ng restaurant na to na palagi kang gumagawa ng iskandalo. Kaya guard, sambit ni Pamela sabay pitot na kanyang intercom. Pwede bang ihatid nyo na sa labas si Miss Nancy at wag na wag nyo nang papasukan sa restaurant natin dahil kung hindi, sa susunod na manggulo ka, sa presinto ka na ihahatid ng mga gwardya. Naiintindihan mo? Nang dahil sa galit, si Nancy mismo ang nagsiwalat ng lahat. Mula sa tunay na pangyayari sa pool, hanggang sa kung sino ang lalaking katagpo ni Vian. Siya ang nagbukas sa mga mata ni Fabian upang maging matapang. Ngunit sa kabila nito, nasaktan ng murang puso ni Vian. Dali-dali itong lumabas. Tumakbo at tila pinagbagsakan siya ng langit at lupa sa kanyang mga nalaman. Dumiretso ito sa kanilang bahay. Nakita siya ng kanyang inang luhaan. Ngunit hindi siya nito pinansin at tuloy pa rin sa panonood ng TV. Dire-diretso itong pumasok sa kanyang kwarto. Mabuti na lang at wala roon ang kanyang kuya. Nagkulong ito at saka umiyak. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, humahagulhol siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Dumapa siya sa kanyang kama at saka umiyak ng umiyak. Ngunit habang umiiyak, isang matigas na bagay ang tumutusok sa kanyang tiyan. Hindi naging komportable ang kanyang pagdapa. Inisip niya na kalat iyon ng kanyang kuya, kaya tinanggal niya ang latag. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang pitaka. Ang kanyang pitaka kasama ang kanyang mga ID. Nang minutong yon, lalong gumuho ang mundo ni Vian. Tila pinagtaksilan siya ng lahat, kahit ng sarili niyang kuya. Humahangos itong lumabas. Hindi na siya nakapag-isip ng tama. Bitbit ang kanyang bag, nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Vian anak, saan ka pupunta? Teka, bago ka umalis, pwede bang makahingi ng pera? Kailangan kasi ng kuya mo pang-apply sa... Nay, tama na. Hindi ako bangko na kung kailan nyo gustong mag-withdraw, mag-withdraw kayo. Nauubos din ako, Nay. Sigaw ni Vian. At kailan ka pa natutong sumagot, ha? Sigaw ng ina nito. Kayo nag-udyok sa akin na magkaganito. Punong-puno na ako, Nay. Nakita niyo ng luhaan ako pero niitanong kung bakit ang aga ko umuwi, hindi niyo tinanong tapos mas uunahin niyo pang humingi ng pera kaysa tanungin kung okay lang ako. Hindi nakapagsalita ang ina ni Vian. Kay kuya ka humingi ng pera. Total, yung perang pinagmamalaki niyo na pang treat sa inyo ay galing naman sa akin. Ninakawan ako nung nakaraan. At ano, sa darating na sahod, hold upin niyo ulit ako para maipagmalaki na may pera siya? Nay, tama na. Ayoko na. Mas mabuti pang sa kalsada ako matulog kesa makasama ang mga tulad yung mandarambong. Galit na sabi ni Vian. Tuluyan ang umalis si Vian. Bitbit ang kanyang mga gamit at sama ng loob. Dumiretso ito sa bahay ng kanyang kaibigan na si Ces. At doon, umiyak ng umiyak upang ibuhos ang sama ng loob sa buong mundo. Pagkatapos ng mga nangyari, napagtanto ni Fabian na kung una pa lang ay nagpakilala na siya, dapat siguro ay hindi nahantong sa ganito ang lahat. Kung may boses lang siya noon na sabihin ng lahat kung sino talagang sumagip sa kanya, dapat ay hindi na siya napako sa isang kasunduan. Kung may lakas lang siya ng loob na magpakilala kay Vian, sa una pa na lang nilang pagkikita sa mall dahil binigyan siya ng pagkakataon ng tadhana na makitang muli ito sa parke. Sana ay hindi ito umalis at nasaktan.
Sinisi ni Fabian ang kanyang sarili sa lahat ng nangyari. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit mas pinili ng kanyang mama na umalis. Mabuti pa ang kanyang mama. May lakas ng loob na pangatawanan ang kanyang nasa isip. Hindi tulad niya na tumanda at lahat, wala pa ring boto. Wala pa ring boses, walang sariling desisyon. Halos iumpog na nito ang kanyang ulo sa manibela ng sasakyan. Naiiyak na rin ito sa inis dahil sinisisi niya ang kanyang sarili. Hanggang sa biglang may kumatok sa kanyang bintana at nakita niya ang kanyang ina, nakatayo at may bitbit na plastik. "Ma," umiiyak na itong sabi. Pumasok si Pamela sa sasakyan, dinamayan ng anak. Dala ang paborito nitong fried rice. Adobo at itlog na malasado, pinakain niya nito ang anak. Kahit nangangamoy ito sa buong sasakyan ay walang pakialam si Fabian. Hay, ang anak ko pinagkakaguluhan ng dalawang babae. Biro pa ng ina nito. Ma naman, hindi ko na nga po alam ang gagawin, ganyan ka pa sa akin. Anak naman kasi, bakit ang gwapo mo? Hay, pogi problems. Asar pa nito. Pero biro anak ha, anong balak mo? Sino uunahin mo? Tanong ni Pamela. Huminto si Fabian sa pagsubo at bumuntong hininga. Gusto ko pong puntahan si Vien. Humingi ng tawad. Kahit sampalin niya ako ulit. Kahit ipagtabuyan niya ako, ayos lang. Hindi ako susuko hanggang mapatawad niya ako. Iyan ang gusto kong gawin. Gusto ko namang magdesisyon para sa sarili ko. Para sa ikakasaya ko. Isang ngiti ang sinagot ni Pamela. Pero ma, tama ba yung gagawin ko? Paano si Nancy? Paano si Papa? Nakokonsensya ako. Hinawakan ni Pamela ang kamay ng anak. Mula nung umalis ako, marami nang nakalagay sa plato mo. Hayaan mong bawasan ko kahit kaunti. Nakangiti nitong sabi. Gumaan naman ang loob ni Fabian. Sa wakas, may nasilayang dingiti si Pamela sa mga labi nito. Pinalipas muna ni Fabian ang ilang araw. Pinahupa ang bigat na dulot ng kanyang ginawa. Pinalamig ang sitwasyon. Nananatili muna si Fabian sa poder ng kanyang ina. Nakatago sa likod ng mga CCTV at sinusubaybayan si Vien. Wala pa rin itong alam sa koneksyon ni na Fabian at Pamela. Humahanap ng tiyempo upang sila ay magkausap, upang siya ay makapagpaliwanag. Patuloy pa rin si Vien sa pagpunta sa parke. Nauupo pa rin ito sa tagpuan nila ni Fabian. Ngunit hindi na ito masyadong nagtatagal. Matagal na ang 5 minuto at lilisan na siya. Hanggang isang araw, nakaipon na ng lakas ng loob si Fabian at muli nagpakita kay Vien sa kanilang tagpuan. Hi! Bati ni Fabian. Wala itong face mask o pintura sa mukha. Wala na itong maskara o costume na nakakatuwa. Hindi na rin niya binago ang kanyang boses. Lahat ng nasa harapan ngayon ni Vien ay siya. Ang tunay na Fabian. Wala nang iba. Ako nga pala si Fabian. Anong pangalan mo? Tanong nito. Natawa si Vien. Isang magandang senyales ito para sa binata. Vien, tura naman ito. Pwede ba ako maupo sa tabi mo? At samahan ka? Tumango si Vien. Oo naman. Para makapagsimula tayo ulit. Sa umpisa. Nakangiti nitong sabi. Humingi naman ng tawad si Fabian sa kanyang kaduwagan at umamin sa kanyang nararamdaman. Mahal kita, Vien. Pero sana sa pagkakataong to, simulan natin ang tama. Sa maayos sa paraan. Wika nito sa dalaga. At hindi naman ipinagkait ni Vien ang hiningi nitong kapatawaran. Nadala lang ako ng galit. Kasi hindi ko maamin sa sarili ko na nahuhulog na ako sa'yo. Kahit na hindi ko alam ang pangalan mo. Kahit na hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Kahit na hindi ko pa napapakinggan ang boses mo. Namula si Vien, ngunit handa na siyang pakawalan ng kanyang nararamdaman. At gusto ko rin magsimula tayo ng tama. Sa mas maayos sa paraan. Tura ni Vien. Oh my!
Alam niyo bang dapat magsiset up ako ng blind date para magkakilala kayong dalawa noon pa? Pero mukhang tinulungan na ata ako ng tadhana at siya nang gumawa ng paraan para mag-cross ang mga landas ninyo. Sabat naman ni Pamela na nakasubaybay pala sa kalang dalawa kanina pa. Nagulat pa ang dalawa. Nalaman na rin ni Vian ang koneksyon ni na Fabian at Pamela. Natatawa na lamang ito dahil matagal na pala siyang gusto ni Pamela para sa kanyang anak. Naging maayos na ang relasyon ng dalawa. Muli silang nag-umpisa sa simula. Nag-umpisa ng tama. Ipinakilalang sarili sa isa't isa at hindi naglaon ay nabuo ang pagmamahalan sa isa't isa. Nang taon ding yon ay nagpakasal ang dalawa. Wala nang humadlang. Wala nang naging sagabal. At dahil yon sa tulong ni Pamela. Habang inaayos ni Fabian ang kanyang sarili, ginawa ni Pamela ang kanyang tungkulin. At yon ay ang protektahan ang kanyang anak. Hinarap ang kanyang asawa bilang ina na handang ipaglaban ang karapatan ng anak. Anong ginawa mo, Pamela? You brainwashed our son. Ayan, aatras na siya sa kasal. Paano na ang venture namin ng pamilya nila? Sigaw ni Carlos. Kasalanan mo tong lahat, Pamela. Pumunta si Pamela sa opisina ni Carlos. Gusto niya itong kausapin ng maayos. Ngunit nang makita pa lang siya nito ay sinigawan na siya nito at isinisi sa kanya ang lahat. Akmang hahampasin ni Carlos si Pamela sa braso. Ngunit bago pa lang niya ito magawa, ay kinoryente niya na ito nang dala niyang stun gun. Anong ginawa mo? Inda ni Carlos habang hahawakan ng tagiliran. Ngumiti si Pamela. Hindi na ako ang dating Pamela ang inaapi mo. Hindi na ako papayag na dadampi ang kamay mo sa balat ko para saktan ako. At may inalapag itong envelope sa mesa ni Carlos. Nandito ako para ibigay ito. Alam mo na kahit sinasaktan mo ako noon, may kaunting pagmamahal pa rin naman akong natitira para sa'yo. Awa dahil may pinagsamahan tayo. Maiintindihan mo ang sinasabi ko kapag nabasa mo ang nilalaman ng dala ko. At ito ang tatandaan mo. Hindi ako makakapayag na gawin mong sunod-sunuran ng anak ko. Kaya kung ayaw mong mas malala pa dyan ang gawin ko, hayaan mo nang maging masaya si Fabian. Banta ni Pamela at umalis na ito ng opisina. Naiwang mag-isa si Carlos sa tulad ng sinabi ni Pamela, binasa niya ang laman na kanyang ikinagulat. Isa itong investigation report tungkol sa pamilya ni Nancy. Wala na silang mga ari-arian. Nabenta na ang lahat. Hanggang lieg ang kanilang utang. Umaasa na lang ito sa shares nila sa kumpanya ng kanilang pamilya. At para sila'y makaahon sa mga pagkakautang, gagamitin nila ang kasal ni na Fabian at Nancy upang bumalik sa kanilang marangyang buhay. Natauhan si Carlos, ngunit huli na ang lahat. Iniwan na siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. At si Nancy, ng mga panahong lumagay na sa tahimik sina Fabian at Vian, ay bumulusok ang pamumuhay pababa. Naging bato ang ginto niyang hawak. Nawala ang lahat sa kanila dahil tinanggal na sila bilang shareholder ng kumpanya ni na Fabian. Kaya naman, humanap na lang ito ng mayamang mapapangasawa. Matandang lalaking mayaman upang makaahon sa kahirapan. Samantala, ang ina naman at kuya ni Vian ay hindi na muli nagpakita sa dalaga. Nabalitaan na lang niya na lumisan ng mga ito at pumunta sa ibang lugar. Makalipas lang ng ilang buwan ay pumanaw ang kanyang kuya. Nasaksak ito sa isang nakawan. Hindi naman ganoong kasamang anak si Vian. Muli ay kinupkop ang kanyang ina at pinatawad. Hindi na ito naging gahaman tulad ng dati at natuto ng pahalagahan ng anak na si Vian. Matapos ang lahat ng pagsubok at pagtitiis ng dalawa ni na Fabian at Vian, sa wakas ay nakahanap sila ng pahinga sa isa't isa. Natuto silang pumili ng kanilang mga laban at bumitaw sa mga dapat bitawan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay susunod ka sa agos. Minsan ay matututo ka ring manindigan at pangatawanan ng tama. Mahirap sa una, pero kalaunan, kung tama at malinis ang intensyon mo, magiging maayos din ang lahat. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!